Bumungad sa kanya ang amoy ng usok ng Maynila. Maingay, magulo, at pamilyar. Matagal niyang iniwan ang bansang ito. Ngunit ngayong bumalik siya, tila bawat kanto ay bumubulong ng alaala. Sa likod ng tinted window ng itim na kotse, malamig ang titig ni Michael habang pinagmamasdan ang daan. Ngunit sa gitna ng abalang kalsada, isang anino ang tumusok sa kanyang paningin. Isang babae, nakasuot ng simpleng bestida, may hawak na lumang bag, pasakay ng bus, at parang may huminto sa mundo. Ang tibok ng puso ni Michael ay biglang lumakas. Sandra? Hindi siya maaaring magkamali. Ang paraan ng pagyuko nito, ang galaw ng buhok na hindi pa ng hangin, iyon ang dalagang ilang taon niyang hinanap. Ngunit siyang hindi kailanman nawala sa isipan niya. Manong, ihinto ninyo. Utos niya na halos pasigaw. Ngunit biglang umatras ang isang truck sa harap nila, naharangan sila. Saglit na nawala sa paningin ni Michael ang babae. Pagliko ng truck, huminga siya ng malalim at muling tumingin sa direksyon ng bus stop. Wala na ang dalaga. At sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, naramdaman ni Michael ang hindi niya inaasahang panginginig ng kamay. Bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Tahimik ang gabi sa paliparan ng Los Angeles International Airport nang bumaba sa eroplano si Sandra. Ang hangin ay malamig at sa unang pagbuga niya ng hininga ay tila may nagiyalong bigat na sumakal sa dibdib niya. Sa isang kamay ay mahigpit niyang hawak ang maliit na lumang maleta, ang tanging kayamanan na naiwan sa kanya mula sa ampunan sa Pilipinas. Wala siyang pamilya, wala ring bahay na babalikan. Ang meron lang siya ay isang bagong simula na hindi niya alam kung kaya ba niyang harapin. 18 taong gulang pa lamang siya, ngunit sa mga mata niya ay may bigat ng taong ilang ulit nang nakipagtagisan sa kapalaran. Ang maputlang balat, manipis na buhok at bahagyang nangingitim na ilalim ng mata ay mga palatandaan ng matagal na pagkikibaka sa sakit. May leukemia siya. Bata pa lang siya ay alam niya nang maiksi ang buhay. Kaya nang marinig niyang may pamilya sa Amerika na gustong mag-ampon ng batang may espesyal na pangangailangan, agad siyang sumali sa programa. At siya nga ang napili. Ang pamilyang tatanggap sa kanya ay sina Tito Ben at Tita Mercy. Mag-asawang Pilipino na matagal nang naninirahan sa Estados Unidos. Hindi sila nagkaroon ng sariling anak dahil baog si Tita Mercy. Kaya minabuti nilang mag-ampon na lamang. Una nilang anak si Michael, isang batang naulila sa kanyang immigrant parents dahil sa aksidente noong 8 taong gulang pa lamang siya. Ngayon ay 20 taong gulang na si Michael. Matangkad, maamo ang mukha, ngunit may lamig sa mga mata na tila ba laging nagbabantay. Nang makita ni Sandra ang mag-asawa sa arrival area, napangiti siya kahit nangihina. May hawak na karatula si Tito Ben na may nakasulat na, "Welcome Sandra," na may maliit pang puso sa gilid. Lumapit siya at bahagyang nanginginig sa kaba. "Good evening po." Mahina niyang bate, halos pabulong. Ngumiti naman si Tita Mercy at agad siyang niyakap. "Ay anak, huwag ka nang mahiya. Kami na magiging pamilya mo rito. Welcome sa US, Sandra." Ramdam ni Sandra ang init ng yakap ni Tita Mercy. Parang yakap ng isang inang noon pa niya hinahanap. Saglit niyang ipinikit ang mga mata. Ninamnam ang sandaling iyon. Si Tito Ben naman ay nakangiting nakamasid. "O siya, halika. Mahaba pang biyahe pa uwi." Si Michael naghihintay sa kotse. Excited na raw siyang makilala ka. Napatango si Sandra. Bagaman sa loob niya ay may halong kaba. Wala pa siyang ideya kung anong klaseng kuya si Michael. Ang alam niya, pareho silang inampon. At sana ay magkasundo sila. Paglabas sila sa airport, sinalubong siya ng malamig na hangin at mga ilaw ng syudad. Sa di kalayuan ay nakita niyang isang itim na kotse na nakaparada. Nakahawak sa pinto ang isang binatang nakatayo. May suot na itim na jacket at seryoso ang muka. Si Michael. Paglapit nila ay bahagyang nagtaas ng kilay si Michael
at tinignan siya mula ulo hanggang paa. Hindi siya ngumiti. Michael, this is your new sister, Sandra. Masiglang pakilala ni Tita Mercy. Hi. Mahina at nahihiyang bati ni Sandra. Halos hindi marinig. Tumango lamang si Michael. Hello? Maiksi niyang tugon bago binuksan ang pinto ng kotse. Tahimik ang biyahe pa uwi. Sa likod na upuan nakaupo si Sandra. Nakatingin sa bintana habang dumadaan sa mga malalaking gusali. Minsan ay sumusulyap siya sa refleksyon ng salamin. Nakikita si Michael sa harapan. Mahinahon itong nagmamaneho. Ngunit hindi man lang siya tinitingnan. Pagod ka siguro sa biyahe, anak, sabi ni Tita Mercy. Sinubukang basagin ang katahimikan. Opo, tita, pero masaya po ako na nandito na ako. Sagot pa ni Sandra. Pilit na ngumingiti. Dito ka na mag-aaral ha. Mapapagamot ka na rin ng mas maayos dito. Kaming bahala sa lahat. Sabi naman ni Tito Ben mula sa harap. Opo, salamat po talaga. Tugon pa ni Sandra. Muli siyang sumulyap kay Michael. Wala pa ring imik. Para bang hindi siya interesado. Pagdating nila sa bahay, sinalubong siya ng malamlam na ilaw mula sa chandelier. Malinis, maayos, mabango. Ang amoy ng bagong plancha at sabon ay nagbigay sa kanya ng pakiramdam na para siyang nasa ibang mundo. Dito ka natitira, anak, sabi ni Tita Mercy habang inaakay siya papasok sa maliit na silid sa itaas. Kwarto ito ni Michael noon, pero ngayon ay meron na siyang sarili sa kabila. Ayusin mo munang gamit mo ha, bukas isasama kita sa doktor. Salamat po, tita. Nang lumabas si Tita Mercy, umupo si Sandra sa gilid ng kama. Napatingin siya sa mga litrato sa estante. Isa roon ay larawan ni Tito Ben, Tita Mercy at si Michael noong bata pa. Nakangiti sa tabi ng Christmas tree. May halong kirot sa dibdib ni Sandra. Wala siyang ganitong mga alaala. Narinig niya pa ang mahinang pagkatok ng pinto. Pasok po, sabi niya. Si Michael pala. May dala itong maliit na baso ng tubig at gamot. Para sa sakit mo raw? Malamig nito ang sabi. Sabi ni Mama kailangan mong inumin tuwing gabi. Kinuha niya iyon at nagpasalamat. Salamat, Kuya Michael. Saglit na natigilan ang binata. Kuya? Tanong nito na kunot noo. Oo, kasi parang kuya na rin kita, diba? Nahihiya niyang tugon. Hindi naman sumagot si Michael. Tumango lang at lumabas. Naiwan si Sandra na nakatitig sa pinto. Pinipigilan ng luha. Kinabukasan maagang nagising si Sandra. Habang kumakain sila ng almusal, napansin niyang tahimik pa rin si Michael. Ang mga sagot nito sa tanong ni Tito Ben ay puro opo o hindi po. Minsan ay nagtagpo ang mga mata nila, ngunit agad din siyang umiwas. Michael, sabi ni Tita Mercy, samahan mo muna si Sandra mamaya sa park pagkatapos ng check-up. Ipakilala mo siya sa mga kaibigan mo. Umiling si Michael. May lakad po kami ni Nicole. Nicole? Tanong ni Tito Ben. Yung girlfriend ko. Sagot naman ni Michael. Walang ekspresyon. Dinala ko siya rito a month ago. Ngumiti si Tita Mercy. Ay, oo nga pala. Sabi mo nga. Sige anak, baka sa susunod na lang. Tahimik lamang si Sandra. Kunwaring abala sa pagkain ng itlog at tinapay. Ngunit sa loob niya, may biglang lungkot. May girlfriend na pala ang kuya niya. Ibig sabihin lamang nito ay hindi sila magiging close talaga. Hapon na nang bumalik sila sa doktor. Pagod si Sandra ngunit masaya din dahil sabi ng doktor ay stable ng lagay niya ngayon. Pagdating sa bahay, sabi ni Tita Mercy na lumabas daw muna siya sa likod bahay para magpahangin. Naupo siya sa maliit na swing sa hardin. Pumikit siya. Naramdaman ang malambot na hangin. Ang ganda rito. Mahina niyang sabi sa sarili. Sana, dito ka na matagpuan ng katahimikan. Ngunit hindi pa man siya nakakapagpahinga ay may narinig siyang boses mula sa gilid ng bahay. Pamilyar, mababa, malamig. Si Michael. Nicole, please, don't start. Narinig niyang sabi nito sa telepono. Tahimik si Sandra. Nakinig mula sa kabila ng halamanan.
She's not really my sister, okay? She's just a kid they adopted. I do not give a damn about her. Malamig na sabi pa ni Michael. Nanginginig ang mga daliri ni Sandra. Parang tumigil ang hangin sa paligid. Yeah, I'll see you tomorrow. I promise. Dagdag ni Michael bago niya pinatay ang tawag. Tahimik lang na umalis si Sandra. Mabagal ang hakbang. Parang nilulun ng lupa ang bawat paghinga niya. Pagpasok niya sa kwarto, umupo siya sa kama. Hawak pa rin ang maliit na rosaryo na dala niya mula sa Pilipinas. Pilit niyang ngumiti, ngunit mabilis ding bumigay ang luha. Di naman talaga kita kapatid. Mahinang bulong niya sa sarili. Pero bakit ang sakit pakinggan? Kinagabihan kumatok si Tita Mercy. Anak, okay ka lang ba? Tahimik ka yata. Ngumiti si Sandra kahit namumugto ang mata. Opo tita, medyo pagod lang po. Ayaan mo bukas ipapasyal kita ha. Magandang makikita mong paligid. Si Michael, susunduin niya si Nicole, kaya tayo na lang muna ni na tito mo. Masayang sabi ni Tita Mercy. Opo, salamat po. Pagkaalis si Tita Mercy, napahiga siya. Tinitigan niya ang kisame. Pinilit alalahanin ang sinabi ng madre sa ampunan noong araw na umalis siya. Anak, saan ka man mapunta? Huwag na huwag kang matakot magmahal ha. Pero huwag mo rin kalimutan na minsan, ang pagmamahal ay dapat marunong magtiis. Sa mga sandaling iyon, hindi pa alam ni Sandra kung anong uri ng pagtitiis ang kailangang pagdaanan niya. Ang alam lang niya, sa loob ng bahay na iyon, siya ay isang bisitang kailangang matutong magpasalamat sa bawat patak ng kabaitan na ibinibigay sa kanya. Sa kabilang silid naman, nakaupo si Michael sa harap ng laptop. Hindi siya makatulog. Nakita niya sa bintana ang liwanag ng ilaw mula sa kwarto ni Sandra. Tahimik siyang napaisip. Hindi niya maintindihan kung bakit may kung anong bigat sa dibdib niya kapag nakikita ang dalaga. Binuksan niya ang telepono at tumingin sa larawan nila ni Nicole. She's just a kid. Mahina niyang bulong. Walang dapat magbago. Ngunit sa labas ng bahay, sumisipol ang hangin. At sa unang gabing iyon na magkasama silang tatlo sa ilalim ng iisang bubong, may dalawang puso ang nagsimulang kumatok sa mga pader ng katahimikan. Isa dahil sa takot, isa dahil sa pag-asa. Makalipas ang ilang linggo, unti-unti nang nasanay si Sandra sa bagong buhay niya sa Amerika. Ngunit bawat araw ay tila mahabang paglalakbay sa isang mundong banyaga. Tuwing umaga, gigising siya ng maaga upang ihanda ang sarili para sa eskwela. Maingat niya isinasabit ang ID sa leeg. Dala ang maliit na baon na inihahanda ni Tita Mercy. Kapag bumababa siya sa kusina, naroon na si Tito Ben, abala sa pagbabasa ng dyaryo, habang si Michael naman ay umiinom na ng kape sa sulok. Nakayuko sa cellphone. Good morning po, bati ni Sandra. Mahina, ngunit magalang. Good morning, anak, sagot ni Tita Mercy habang naglalagay ng itlog sa plato niya. Kumain ka ng marami, ha? Kailangan mo ng lakas para sa gamutan mo mamaya. Opo, tita. Minsan ay napapansin niya ang malamig na titig ni Michael. Parang laging may pagitan. Parang laging may tanong sa mata nito na hindi niya alam kung kailan masasagot. Habang kumakain, maririnig niya minsan si Tito Ben na tinatawag si Michael. Anak, later, can you drive Sandra to her chemo session? May meeting ako sa opisina. Again? Maiksi at malamig ang tono ni Michael. Hindi ba pwedeng kayo na lang po ni Mama? Michael, siningit pa ni Tita Mercy, bahagyang may otoridad sa boses. Mas mabuti kung ikaw na lang, para magkasundo na rin kayo. Hindi mo naman siya dadalhin sa malayo. Tahimik na huminga si Michael. Parang may pinipigil. Sige po. Ngumiti naman si Sandra. Salamat, Kuya Michael. Ngunit hindi siya nilingon ng binata. Tumangulang ito at muling itinuloy ang pagkain. Sa loob ng kotse, pawang katahimikan lamang ang nangingibabaw. Nakatingin si Sandra sa labas ng bintana. Pinagmamasdan ang mga gusali. Ang mga taong may kanya-kanyang lakad. Ang lalaki pala ng mga bahay rito. Mahina niyang sabi, pilit binubuksan ng usapan.
Maikling sagot ni Michael. Hindi man lang tumingin. Pagdating nila sa ospital ay tumulong si Michael sa pag-akyat ng maleta ni Sandra na may lamang damit at gamot. Habang nakaupo sa waiting area, pinagmamasdan niya ang mga pasyenteng kalbo, payat at halos wala ng kulay sa mukha. Doon niya unang nasilayan kung gaanong kabigat ang pinagdadaanan ni Sandra. Habang nasa loob ng chemo room si Sandra, dumungaw siya mula sa labas. Nakita niya ang halos nanginginig ang dalaga habang tinutusok ng karayom ang ugat sa kamay. Ngunit kahit na ganoon, pilit ang tong nakangiti sa nurse. Paglabas si Sandra, pagkatapos ng ilang oras, maputla ito. Pawis na pawis, ngunit mahina ngumiti. Kuya Michael, sorry kung pinaghintay kita. Sabi niya na halos paos. Okay lang. Malamig pa rin ang tono, ngunit hindi na matigas. Do you feel okay? Medyo mahina lang po. Sagot ni Sandra. Nakangiti pa rin kahit halatang nahihilo. Tahimik silang naglakad palabas. Sa sasakyan, tahimik lang si Michael. Ngunit hindi niya maiwasang sulyapan ang dalaga. Sa gilid ng labi nito, may bakas ng dugo mula sa ilong. Hey! Mahina niyang sabi. You're bleeding. Nabigla si Sandra at agad na pinunasan iyon. Ay, sorry. Minsan po kasi ganito talaga. Normal lang naman daw, sabi ng doktor. Tahimik na tinanggal ni Michael ang panyo sa bulsa at iniabot iyon sa kanya. Use this. Ngumiti si Sandra, halos hindi makatingin. Salamat kuya. Nang gabing iyon habang kumakain sila ng hapunan, nakatingin lang si Michael kay Sandra. Habang sinasabi ni Tita Mercy na masaya siya sa pag-usad ng gamutan, napansin ni Michael kung paano pilit nang ngumiti si Sandra kahit halatang pagod. May bahagyang pasa sa braso, may sugat sa kamay, ngunit hindi siya nagrereklamo. Nang matapos ang hapunan, nagpaalam si Sandra na aakyat na. Good night po. Good night anak, sagot naman ni Tito Ben. Pag-alis si Sandra ay nagsalita si Tita Mercy. Michael anak, salamat ha. Alam kong hindi mo gusto ang mga ganitong bagay, pero malaking tulong sa amin na andyan ka. Tumango naman si Michael, ngunit hindi nagsalita. Sa isip niya, may halo ng pagkalito. Hindi niya maintindihan kung bakit tila naiibang pakiramdam niya kapag nakikita ang batang iyon na pilit na lumalaban sa sakit. Makalipas ang ilang araw, sabay silang pumasok sa paaralan. Si Michael ay nasa senior year. Si Sandra naman ay pinapasok sa special program para sa mga international students. Nahihirapan kasi siya sa English. Madalas mapagkamalan ng mga kaklase na mahiyain o walang alam. Hi, are you new? Tanong ng isang kaklase sa kanya. Yes, sagot ni Sandra na halatang kinakabahan. From Philippines? Oh, cool, sabi ng isa na nakangisi. Do you know like Manny Pacquiao? Tumango siya. Bagyang natawa. Oh yes, very famous. Ngunit sa likod ng tawanan ng mga kaklase, may narinig siyang bulungan. She looks sick, sabi ng isa. Poor girl. Pilit niyang binaliwala iyon, ngunit sa loob niya ay parang tinutusok ang puso niya. Pag uwi nila, tahimik lang siya sa kotse. Napansin naman niya ni Michael. Why are you quiet? Tanong nito. Wala po. Medyo nahirapan lang po sa school. Ang bilis po kasi nila magsalita. Then you have to practice, sagot ni Michael. I can help you if you want. Namilog ang mga mata ni Sandra. Talaga? Okay lang po sa inyo? Tumango naman si Michael. We can start after dinner. Ngayon na siya nakita ni Sandra na bahagyang ngumiti ang binata. At sa unang pagkakataon, parang lumambot ang bigat sa dibdib niya. Kinagabihan, naupo sila sa sala. May hawak na maliit na notebook si Sandra at lapis. Habang si Michael naman ay nakasandal sa sofa. Okay, sabi ni Michael. Let's start with some expressions. When someone says, "What's up?" you don't say "I'm fine." You say, "Nothing much," or "I'm good." Got it? Ngumiti si Sandra. Okay. What's up, Kuya Michael?
Nothing much, tagon ng binata, sabay tawa. Good job. Natatawa na rin si Sandra. Nakakapanibago po pala. That's okay, sabi ni Michael na nakangiti. You'll get used to it. Habang tumatagal ang gabi na puno ng halakhakan ng sala, si Tita Mercy ay nakangiti mula sa kusina. Pinagmamasdan ng dalawa. Si Tito Ben naman ay tahimik na tumango. Mukhang nagkakasundo na sila. Bulong pa ni Tita Mercy. Ngunit hindi lahat ay masaya. Kinabukasan, sinundo ni Michael si Nicole. Blonde, matangkad at halatang may halong lahi ng Amerikano at Europeo. Pagdating ni Sandra sa labas ng bahay, nakita niyang dalawa sa garahe. Hey babe, sabi ni Nicole sabay halik sa pisngi ni Michael. Who's that girl again? Her name's Sandra, my parents' new foster kid. Sagot pa ni Michael. Oh, malamig na sabi ni Nicole. She's always around lately. You drive her to school, to the hospital. Why are you being so protective? Umiling si Michael. She's sick, Nicole. She has leukemia. She needs help. But still, sabi ni Nicole na medyo nakairap, you're not her brother, remember that? And besides, you were the one who told me that. Tahimik lamang si Michael, ngunit halatang napaisip. Nang umalis ang dalawa, napatitig si Sandra sa direksyon nila mula sa bintana. Ramdam niya ang kakaibang sakit na hindi niya maipaliwanag. Hindi niya dapat maramdaman iyon. Kuya niya si Michael. Kahit sa papel lang, alam niyang mali. Lumipas ang mga araw, minsan ay nakikita ni Michael si Sandra na nakaupong mag-isa sa likod ng bahay. Nagsusulat sa maliit na notebook. Lumapit siya isang beses. What are you writing? Tanong niya. Napapitlag naman si Sandra. Wala po, kung ano-ano lang. Can I read? Umiling siya. Nakakahiya po. Ngumiti naman si Michael. Okay, I won't force you. Tahimik silang nagtagal doon. Ang araw ay papalubog at ang hangin ay malamig. Biglang may dugo na naman na tumulo sa ilong ni Sandra. Hey, sabi ni Michael na agad na kumuha ng panyo. You okay? Tumango si Sandra. Normal lang po ito, kuya. Ngunit hindi na siya mapakali. Tumayo siya at kinuha ang malamig na tubig. Pinahira ng mukha ng dalaga. Next time, tell me right away. Seryosong sabi ni Michael. Don't hide it. Opo. Mahina niya namang tugon. Sorry po. Sa unang pagkakataon, marahang hinawakan ni Michael ang ulo niya at lumite ng bahagya. You're too stubborn for someone so small. Natigilan naman si Sandra. Hindi niya alam kung bakit ang simpleng ngiting iyon ay parang musika. Ngunit agad din niyang inalis sa isipan iyon. Pagkaraan ng ilang linggo, dumalaw si Nicole sa bahay. Habang nagluluto si Tita Mercy, lumapit siya kay Michael na abala sa paghuhugas ng pinggan. So, how's your sick sister? Tanong ni Nicole, bahagyang may panunukso. She's not my sister. Sagot naman ni Michael. And she's doing better. Really? Or maybe she's just using your parents for medical help? Napadigil si Michael. Don't say that. Si Nicole ay tumawa ng bahagya. Come on, I'm just saying the truth. That girl's lucky. Free house, free treatment, and now she has you to drive her around. Sounds convenient. Nicole, stop. Why are you defending her so much? Tahimik lang si Michael. Sa loob niya ay may halong galit at guilt. Hindi niya alam kung bakit labis siyang naaapektuhan sa mga sinasabi ni Nicole. Nang gabing iyon, habang nasa kwarto siya, narinig niyang umuubo si Sandra sa kabilang silid. Lumabas siya agad, kinuha ang baso ng tubig at kumatok. Come in, mahinang sabi ni Sandra. Pagpasok niya, agad niya nakita ang namumulang mata ng dalaga. May tissue na may bahid ng dugo. Hey, you should rest, sabi ni Michael at naupo sa gilid ng kama. Sorry po, nagising pala kayo. Don't worry about that. Tugon niya sabay abot ng tubig. Here, drink this.
Tahimik silang nagkatitigan. Sa pagitan ng katahimikan ay may hindi maipaliwanag na kuryente. Kuya Michael, mahinang sabi ni Sandra. Salamat po sa lahat. Kahit alam kong hindi niyo naman talaga ako gusto nung una. Hindi agad nakasagot si Michael. Sa halip ay marahan niyang tinapik ang ulo nito. You're part of the family now. Just get better, okay? Ngumiti si Sandra. Opo. Paglabas si Michael sa silid, huminga siya ng malalim. Hindi niya alam kung ano itong biglang kirot sa dibdib niya. Ang simpleng pasasalamat ng dalaga ay tila tumama sa lugar na matagal nang malamig sa puso niya. Kinabukasan, nakita niya si Sandra sa bakuran. Nag-aalaga ng mga halaman ni Tita Mercy. Nakasumbero, maputla pa rin ngunit nakangiti. Good morning, Kuya Michael. Masigla nitong bate. Morning, sagot niya naman. You look better today. Ngumiti si Sandra. Sabi ng doktor, improving daw po ako. Konti na lang daw po ang sessions. Oh, that's great. Tahimik silang naglakad sa paligid ng bakuran. Minsan nagbibiruan, minsan ay nagkakwentuhan tungkol sa Pilipinas, tungkol sa ampunan, sa mga batang naiwan doon. Miss ko na nga po yung mga bata sa ampunan, sabi ni Sandra. Sana someday, makabalik ako at makatulong din ako sa kanila. You will, sagot naman ni Michael. You're strong, Sandra. Stronger than you think. Napatitig siya sa binata. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang lambing sa mga mata nito. At sa sandaling iyon, may kakaibang init na pumasok sa dibdib niya. Ngunit agad din niyang pinigilan ng sarili. Hindi pwede. Hindi dapat. Paglingon niya ay nakangiti pa rin si Michael. Let's go. You need to rest. Opo, kuya. Habang papasok sila sa bahay, hindi niya napigilan ng mahinang ngiti sa labi. At sa bawat araw na lumilipas, unti-unti niyang nararamdaman na ang malamig na pagitan sa pagitan nila ay nagsisimula ng mabasag. Ngunit sa kabilang dako, may isang babaeng tahimik na nag-aalab sa selos at panlilinlang, si Nicole, na sa bawat araw ay mas lalong nakakaramdam ng banta. At hindi alam ni Sandra, ang mga tahimik na ngiti at simpleng kabaitan ni Michael ay magiging simula ng isang damdaming bawal. Ngunit hindi mapipigilan ng sinumang puso. Mabilis na lumipas ang mga buwan. Sa unang tingin, tila bumubuti ang kalagayan ni Sandra. Ngunit sa likod ng bawat ngiti ay may lihim na pagod. May mga gabing nagigising siya sa sakit ng mga buto, sa bigat ng paghinga. Sa bawat pagpasok niya sa ospital, tila humahaba ang listahan ng gamot. Ngunit umiiksi ang oras na meron siya. Ang doktor ay laging may ngiti. Ngunit sa mga mata nito, may halong pag-aalala. Your body is not responding well to the new treatment, sabi ng doktor isang araw, habang binabasa ang mga resulta. We may need another round of chemotherapy, but I have to tell you, it will be very tough. Tahimik lamang si Sandra, nakaupo sa gilid ng kama, nakatitig sa sahig. Pinipigilang tumulo ang luha. Do what you need to do, doctor. Mahina niyang sagot. I just want to live. Kasama niya sa silid si Tita Mercy na hawak-hawak ang kamay niya. Anak, huwag ka mawawalan ng pag-asa ha. Laban lang. Tumango naman si Sandra. Opo, tita. Ngunit paglabas sila ng ospital, saka lang siya bumigay. Sa loob ng kotse, nakasandal siya sa upuan. Pilit na humihinga. Tita, pagod na po ako. Alam ko anak, pero andito kami. Hindi ka namin iiwan. Pagdating nila sa bahay, sinalubong sila ni Tito Ben. Anong sabi ng doktor? Luminga si Tita Mercy bago nagsalita. Hindi maganda. Kumalat ulit yung cancer cells niya. Napatigil si Tito Ben. Pero sabi nila last time, stable na siya. Hindi na raw ngayon. Kailangan ulit ng bagong round ng chemo. Tahimik lamang si Michael, nakatayo sa hagdanan. Pinagmamasdan sila at hindi niya alam kung ano ang sasabihin.
Ilang araw lang nakaraan, nakita niyang nakatawa na si Sandra habang nagdidilig ng halaman. Ngayon ay parang ibang tao na ito. Maputla, marupok at halos hindi na makatingin ng diretsyo. Kinagabihan habang kumakain sila, halos walang imik si Sandra. "Anak, kumain ka pa?" sabi ni Tita Mercy. "Kahit kaunti lang." "Busog pa po ako," sagot ni Sandra, halos pabulong. Si Michael ay tahimik lang, pinagmamasdan siya. Sa bawat subo ni Sandra, parang hirap na hirap siyang lunukin ng pagkain. Pagkatapos ng hapunan, lumapit si Tito Ben kay Michael. "Anak, can we talk?" "Sure, Dad," sagot naman ng binata. Medyo kinakabahan sa tono ng ama. Pumasok sila sa study room. Nandoon naman si Tita Mercy, hawak ang ilang papeles. "Michael," sabi ni Tito Ben, "we need to talk about Sandra's situation." "What about her?" tanong ni Michael. "Her visa," sagot ni Tita Mercy. "It will expire in 2 months. And if that happens, she can't stay here legally. And she can't continue her treatments." "Can we just renew it?" tanong ni Michael. "We tried," sagot ni Tito Ben. "But the paperwork takes too long. And because she's already 18 next month, she will no longer qualify under the child adoption program." "So what do we do?" Tahimik silang nagkatitigan hanggang sa may kumatok sa pinto. Isang abogado ang pumasok, si Attorney Lewis, family friend ng mga Santos. "Good evening," bati nito. "I'm so sorry to come on short notice, but your parents told me everything, Michael. There might be one option left." "What kind of option?" "Technically," sabi ng abogado, "she can stay in the country if she marries a citizen." Napatigil si Michael. "You mean marriage?" "Yes," sagot ni Attorney Lewis. "A legal, technical marriage. No ceremony required. It can be annulled later once she's better. But it will make her a permanent resident, and she can continue her treatment without interruption." Hindi naman makapaniwala si Michael. "Oh, that's insane. She's like my sister." "Michael," mahinang sabi ni Tita Mercy, "alam nating mahirap to, pero wala nang ibang paraan." Tumayo siya at halatang inis. "There has to be another way. We can adopt her, right?" "We tried," sagot ni Tito Ben, "but the process will take us at least a year. Her visa will expire in 2 months. Wala na tayong oras." Tahimik si Michael. Naglakad papunta sa bintana. Nakatingin siya sa labas. Sa dilim ng hardin, sa isip niya, nagbabanggaan ng katuwiran at emosyon. "I can't just marry her," bulong niya. "It doesn't feel right." Lumapit si Tita Mercy. "Anak, sometimes love means sacrifice. Hindi namin sinabi na mahalin mo siya bilang asawa. Gawin mo lang to para mailigtas siya." Tahimik si Michael. Hindi niya alam ang sasabihin. Kinabukasan, dinala nila si Sandra sa ospital para sa panibagong gamutan. Si Michael ay tahimik lang sa tabi, hawak ang bag niya. Habang tinutusok ng nurse ang braso ni Sandra, napapangiwi siya sa sakit. "Ah, Kuya Michael, masakit po," mahina niyang sabi na halos pabulong. Lumapit si Michael at hinawakan ng kamay niya. "I know, just hold on, okay?" Tahimik lang silid. Ang tunog ng makina at mahinang hum ng air conditioner lang ang maririnig. Maya-maya ay nagsalita si Sandra. "Kuya Michael, totoo po bang uuwi ako pagkatapos ng visa ko?" Natigilan siya. "Sino naman nagsabi niyan?" "Narinig ko po sina tito, tita kagabi, nag-uusap. Sabi nila baka hindi na daw ma-renew." Hindi agad siya nakasagot. Nakatingin lang siya sa payat na mukha ng dalaga. Sa bawat hibla ng buhok na nalalagas, sa bawat ngiting pilit, nakikita niya kung gaanong kahigpit ang kapit nito sa buhay. "Don't worry about that," sabi niya sa huli. "We'll fix it. I promise."
Ngumiti naman si Sandra. Mahina, ngunit totoo. Salamat po, kuya. Ngunit hindi niya alam kung paano niyang tutuparin ang pangakong iyon. Pagkalipas ng ilang araw, lumala pa ang kalagayan ni Sandra. Madalas na siyang mahilo. Minsan ay nawawala ng malay. Isang gabi habang papunta sila sa ospital, bigla siyang bumagsak sa sahig ng kotse. Sandra! Sigaw ni Michael sabay alalay. Hey! Open your eyes, Sandra! Nanginginig ang kamay niya habang tinatawag ang pangalan nito. Si Tita Mercy naman sa likod ay umiiyak, habang si Tito Ben ay humahataw sa manibela. Pagdating sa emergency room, agad silang sinabihan ng doktor na malubha na ang kondisyon ng dalaga. She's losing strength, sabi ng doktor. If her treatment stops, she may not survive the next few months. Si Michael ay nakatayo sa labas ng kwarto. Halos hindi makagalaw. Pinagmamasdan niya si Sandra na nakaratay sa puting kama. Nakakabit sa mga tubo, mahina, ngunit humihinga. Lumapit si Tita Mercy sa kanya at umiiyak. Anak, please. Hindi na namin alam ang gagawin. Tahimik lamang si Michael. Sa isip niya ay bumabalik ang lahat ng alaala. Ang unang araw na dumating si Sandra sa bahay. Ang mga tahimik na umagang sabay silang kumakain. Ang mga tawa habang nagtuturo siya ng English. Ang mga gabing umiiyak ito sa sakit. At siya ang nag-aabot ng tubig. At ngayon, narito siya, nakahandusay sa kama. Halos wala ng kulay ang balat. Sa labas ng silid nakatayo si Attorney Lewis. May hawak na sobre ng mga dokumento. Michael, sabi nito, I know this is difficult, but time is running out. If you want to proceed, you need to sign tonight. Napalunok siya. Are you sure this is the only way? Yes. If she leaves the country, her treatment will stop, and she may not survive long enough to restart it back home. Tinitigan ni Michael ang pinto ng silid. Sa loob, si Sandra ay nakapikit. Humihinga ng mabagal, sa kanyang isipan, nagbabalik ang lahat ng sandali. Ang mga salitang, Kuya Michael na laging may kasamang ngiti. Kahit may sakit, ang bawat salamat po na parang sinasaling ng hangin. Naramdaman niyang may luha na tumulo sa pisngi niya. Hindi niya alam kung dahil ba yan sa awa, sa takot, o sa isang damdaming hindi niya na maipaliwanag. Kinabukasan, tahimik ang bahay. Si Tito Ben at Tita Mercy ay nasa mesa. Parehong pagod. Si Michael ay tahimik na lumapit. Dad? Mom, sabi niya. Where are the papers? Napatingin si Tita Mercy. Anak, sigurado ka ba? Tumango siya. Bagaman nanginginig ang kamay. Kung ito lang ang paraan para mabuhay siya, gagawin ko. Tahimik si Tito Ben bago iniabot ang envelope. Oh, thank you, son. Sa ospital habang nakahiga si Sandra, pumasok naman si Michael. Nakangiti siya ngunit halatang pagod. Kuya Michael, sabi ni Sandra. Mahina ang boses. Ang ganda po ng araw ngayon. Ngumiti siya. Oo, maganda nga. Bakit po kayo naka-formal? Tanong ni Sandra na nakakunot ang noo. Ha? Wala lang. May aasikasuhin ng akong papeles. Ngumiti siya ngunit hindi maalis ang kaba sa dibdib. Paglabas niya, sinalubong siya ng abogado. Everything's ready? You just need to sign here. Kumuha siya ng malalim na hininga. She doesn't even know. It's better that way, sagot ng abogado. She'll understand later. Tahimik na binuksan ni Michael ang folder. Tinitigan niya ang papel. Ang bawat letra ay parang mabigat sa mata. Michael, sabi ng abogado, you're doing the right thing. Ngunit sa loob niya, parang may bumubulong na mali ito. Hindi ito normal. Hindi ito dapat. Ngunit kapag pumikit siya, nakikita niyang mukha ni Sandra. Nakangiti kahit may sakit. Kuya Michael, salamat po. Kuya Michael, wag po kayo mag-alala. Kuya Michael, masaya po ako dito. Ilang sandali pa ay kinuha niya ang ballpen.
Nangatog ang kamay niya, ngunit sa huli, inilagay niya ang lagda sa papel. Pagkatapos niyang pumirma, ibinaba niya ang ballpen at tumitig sa abogado. "Please," sabi niya, "make sure that she gets to finish her treatment." Ngumiti naman si Attorney Lewis. "You have my word." Sa kabilang silid ay dumilat si Sandra. Hinanap ng mata niya si Michael ngunit wala ito. May nararamdaman siyang kakaiba sa dibdib. Parang may mabigat na nangyayari sa labas. "Tita," mahina niyang sabi, "nasaan po si Kuya Michael?" Tumingin naman si Tita Mercy at pinipigilan ng luha. May inaasikaso lang siya, anak, para sa'yo." Ngumiti naman si Sandra, bagaman mahina. "Lagi po siyang mabait sa akin." Sa hallway ng ospital, huminga ng malalim si Michael. Tumingin siya sa langit mula sa bintana. Sa wakas, tapos na. Ngunit habang hawak niya ang kopya ng marriage certificate, hindi niya maiwasang manginig ang kamay niya. Ngayon ay asawa niya na si Sandra. Hindi sa puso, kundi sa papel. Ngunit sa bawat tibok ng puso niya, may bulong na hindi niya kayang patahimikin. At sa sandaling iyon, hindi niya na alam kung sino ba talaga ang naililigtas niya. Si Sandra o ang sarili niyang pusong matagal nang nagtatago ng bawal na damdamin. Sa malayong silid, habang naglalakad ang nurse, napahinto ito. Si Sandra ay nakatulog muli. Ngunit ang monitor sa tabi niya ay nagbago ng tunog. Nag-alarma ang makina. "Doctor, she's crashing!" Sigaw ng nurse. Sa labas ang pinto, si Michael ay napasigaw. "Sandra!" Muling bumalik ang kulay sa pisngi ni Sandra pagkalipas ng ilang araw. Nakahinga ng maluwag sina Tito Ben at Tita Mercy nang sabihin ng doktor na ligtas na muna siya. Maayos ang naging reaksyon ng katawan niya sa gamot at maaari na siyang makalabas ng ospital sa loob ng ilang linggo. Nang marinig iyon, napaluha si Tita Mercy at niyakap ang dalaga. "Salamat, Panginoon," sabi niya habang nanginginig ang boses. "Akala ko mawawala ka na sa amin." Ngumiti si Sandra. Mahina, ngunit totoo. "Hindi ko pa po siguradong panahon, tita." Ngunit sa gilid ng kwarto, nakatayo si Michael. Tahimik at hindi makatingin ng diretsyo. Sa loob niya ay may halong gaan at bigat. Gaan dahil buhay si Sandra. Ngunit bigat dahil alam niyang sa ilalim ng lahat ng ngiting iyon, may lihim siyang itinago. Si Sandra ay hindi pa alam ang buong katotohanan. Hindi pa niya alam na pumasok siya sa isang kasunduang hindi niya hinihingi. Kinabukasan, habang nag-aayos sa mga gamit si Sandra ay dumating si Michael sa silid. Nakaitim itong jacket at may hawak na folder. Tahimik siyang lumapit. "Kuya Michael?" Bati ni Sandra na nakangiti. "Pwede na daw po ako umuwi, sabi ng doktor." Ngumiti naman si Michael ng pilit. "Oh, that's good news." Tahimik silang pareho sandali. Naririnig lang mahinang tikatik ng ulan sa labas. Sandra," sabi ni Michael sa wakas. Medyo garalgal ang boses. "May kailangan lang tayong pag-usapan." Napatingin naman si Sandra. Ano po yun?" "May mga papeles lang na kailangan mong permahan," sagot niya. Sabay inilapag ang folder sa mesa. "Para daw sa visa mo." Lumapit si Sandra at binuksan iyon. Nagtaka siya nang makita ang salitang nakasulat sa unang pahina. Napatigil siya at hindi agad nakapagsalita. "Kasal?" Bulong niya, halos hindi marinig. Umupo si Michael sa gilid ng kama. "It's not what you think it is. It is the only way to extend your stay here. The lawyer said it is temporary, purely legal." Tahimik lamang si Sandra. Parang bumagal ang lahat sa paligid. "Kasal po tayo?" Mahina niyang tanong. Tumango si Michael. "On paper, yes. But it means nothing. Wala itong ibig sabihin sa atin. It is just so you can continue your treatment." Tahimik, naririnig lang mahinang tikatik ng ulan at ang tibok ng puso ni Sandra. "Bakit po hindi niyo sinabi agad?" Tanong niya na halos pabulong. "Because I did not want to pressure you," sagot ni Michael. "You were weak."
I thought it was better that you did not know until you were stronger. Tumingin si Sandra sa mga kamay niya. Nanlamig ang kaniyang palad. So, kailangan ko pong pumirma rin? Yes, sagot pa ni Michael. Para maging valid. Tahimik siyang kinuha ang ballpen. Ngunit bago siya pumirma, tumingin siya kay Michael. Kuya Michael, hindi ko po alam kung anong mararamdaman ko. Parang nakakahiya. Huwag mong isipin yon, sagot niya agad. Ginagawa ko to para sa'yo. Para gumaling ka. Ngumiti si Sandra. Ngunit sa loob niya ay may kumurot. Salamat po, sabi niya sabay pirma sa papel. Pagkatapos niyang pumirma, isinara ni Michael ang folder at tumayo. It is done. You are safe now. Ngunit sa mga mata ni Sandra, parang may nawala. Pag-uwi nila sa bahay, sinalubong sila ni Tita Mercy na may kasamang luha ng tuwa. Anak, salamat sa Diyos. Tapos na ang problema. Makakapagpapagamot ka na ng maayos. Ngumiti si Sandra at yumakap sa kanya. Salamat po, tita. Si Michael naman ay umakyat agad sa kwarto. Halatang pagod. Hindi niya gustong makipag-usap kanino man. Nang makapasok siya, agad niyang kinuha ang cellphone at tinawagan si Nicole. Nicole, we need to talk, sabi niya. Narinig niya ang maanghang na tono ng boses ng babae sa kabilang linya. You think? Sagot nito. I heard everything, Michael. A marriage? With that girl? Nicole, please. It was just a technical thing. A marriage on paper. She needs to stay for her treatment. So, you are her savior now. Sarkastikong sabi ni Nicole. You just had to play the hero, huh? Please, Nicole. I did it because I could not let her die. She is family. Family? Tawa ni Nicole, puno ng pangungutya. Since when do you marry your family? Tahimik si Michael. Hindi niya alam ang isasagot. You know what, Michael? You are too soft, sabi ni Nicole ang tuloy-tuloy. That girl is using you and your parents. She knows she has you wrapped around her finger. Stop it, Nicole. Matigas na sabi ni Michael. You don't know her. Oh, I know enough, sagot pa ni Nicole. She'll always be your burden, Michael. You'll never be free, as long as she's around. At bago pa siya makasagot, ibinabana ni Nicole ang tawag. Tahimik si Michael, hawak ang cellphone. Parang lumalamig ang buong silid. Hindi niya alam kung bakit, pero sa bawat salitang binitawan ni Nicole, may kirot na bumabangon sa dibdib niya. Kinabukasan, habang nag-aalmusal sila, tahimik lamang si Michael. Si Sandra naman ay nagpipilit na maging masigla. Kuya Michael, may assignment po ako sa English, baka po pwedeng patulong mamaya. Tumingin siya saglit tsaka umiwas. Busy ako mamaya, maybe next time? Napayo ko si Sandra. Opo. Si Tita Mercy naman ay napansin ang lamig sa pagitan nilang dalawa. Michael, anak, baka naman pwedeng tumulong ka kahit sandali. May lakad ako, ma. Sagot niya. Nicole needs me. At doon, tumigil ang mundo ni Sandra. Parang biglang humina ang boses ng lahat. Nicole needs me. Ngumiti siya ng pilit. Ay, ganun po ba? Sige po, kuya. Pag alis ni Michael, hindi niya na napigilang mapaluha. Agad siyang tumakbo sa likod ng bahay. Nagkunwaring nagdidilig ng halaman. Ngunit sa totoo, ay tinatago ang luha. Sa cafe kung saan nagkita sina Michael at Nicole, tahimik silang dalawa sa unang mga sandali. Nicole, sabi ni Michael. Can we talk calmly? Ngumiti naman si Nicole, ngunit halata ang inis. Calmly? After you secretly married someone? Technically, yes, but it was to save her life. I still don't get it, Michael. Sagot naman ni Nicole. You could have just left it to your parents. But no, you had to be the hero. Nicole, I care about her. She's been through so much. And me? Tanong na Nicole. Don't I matter? You made a huge decision without even telling me.
Tahimik si Michael. I did not want you to worry. Well, congratulations, sabi ni Nicole na pilit na tumatawa. You're a married man now. Tell me, do you even plan to annul it later? Yes, sagot naman ni Michael. As soon as she's well. Tinitigan siya ni Nicole, malamig ang mga mata. Well, just remember, Michael, you cannot save everyone. Sooner or later, you'll realize she's holding you back. Samantala, si Sandra ay nasa sala. Nag-aaral ng mga bagong salita sa English. Nang mapagod ay lumabas siya ng bahay para maglakad-lakad. Nais siyang mawala ang bigat sa dibdib. Ngunit sa bawat hakbang ay nararamdaman niya ang distansya ni Michael. Hindi na ito kasing bait. Hindi na ito kasing lapit tulad noon. Pagbalik niya, nakita niyang nasa garahe si Michael. Nag-aayos ng kotse. Lumapit siya at nag-ipon ng lakas ng loob. Kuya Michael, sabi niya, galit po ba kayo sa akin? Napatigil siya sa ginagawa. Hindi, bakit naman ako magagalit? Kasi po parang iniiwasan ninyo ako. Sagot niya na mahina ang boses. Kung may nagawa po ako mali, patawad po. Tumingin siya kay Sandra, ngunit agad ding umiwas. Wala kang kasalanan, Sandra. I just need a space. A lot has been happening. Tumango naman si Sandra at pilit nang umiti. Naiintindihan ko po. Ngunit pagtalikod niya, hindi niya na napigilang umiyak. Sa gabing iyon, mag-isa si Michael sa balkonahe. May hawak siyang tasa ng kape. Malamig ang hangin sa di kalayuan, narinig niya ang mahinang pag-ubo ni Sandra mula sa silid nito. Isang saglit gusto niyang puntahan ito. Gusto niyang aluin. Sabihing ayos lang ang lahat. Ngunit naaalala niya ang sinabi ni Nicole. Napapikit siya. Pinilit niyang patigasin ang puso. I have to keep my distance, sabi niya sa sarili. I can't make this even more complicated. Ngunit sa bawat gabing pinipilit niyang umiwas, lalo niyang naririnig ang boses ni Sandra sa isip niya. At doon niya naisip na baka hindi talaga siya galit. Baka natatakot lang siya. Isang linggo ang lumipas, tahimik ang bahay. Malayo sa dating masayang ingay ng tawanan ni Sandra at Michael. Minsan dumaraan si Michael sa silid ni Sandra at tinitingnan nito mula sa pinto. Nakikita niyang nag-aaral itong mag-isa. Tahimik, may rosaryo nakasabit sa tabi. At sa tuwing napapatingin siya, may pangungulila sa tip-tip niya na hindi niya maipaliwanag. Hanggang sa isang gabi, nagkasabay silang bumaba sa kusina. Kuya Michael, bati ni Sandra na medyo nagulat. Gising pa po kayo? Hindi ako makatulog, sagot niya. Ikaw, gusto ko lang po ng gatas. Tahimik silang dalawa habang pinapainit ang gatas. Maya-maya nagsalita si Sandra. Salamat po ulit sa lahat. Sa pagligtas sa akin, kahit kasalang po tayo sa papel, alam ko pong malaking sakripisyo iyon. Tumingin si Michael at bahagyang napangiti. Don't thank me. Anyone would have done the same. Ngumiti si Sandra. Hindi po lahat. Tahimik silang uminom ng gatas. Parehong nakatingin sa labas ng bintana. At kahit walang salita, pareho nilang alam na may namamagitan sa kanila na hindi dapat. Ngunit hindi rin kayang ipagsawalang bahala. Ngunit sa isip ni Michael, paulit-ulit ang boses ni Nicole. Kaya bago pa man umabot sa anumang emosyon, tumayo siya. Good night, Sandra, sabi niya na malamig ang tono. Good night po, kuya. Mahina niya namang sagot. At sa gabing iyon, parehong hindi nakatulog ang dalawa. Si Michael dahil sa bigat ng konsensya. Si Sandra dahil sa sakit ng pag-iwas ng taong tanging kinakapitan niya sa banyagang lupa. At sa dilim ng kanilang mga silid, pareho nilang naramdaman ang isang katotohanang hindi nila kayang bigkasin. Na sa kasal na hindi dapat mangyari, may pusong unti-unting natututong magmahal kahit bawal. Tahimik ang bahay sa mga sumunod na linggo. Ang dati masayang mga tawanan sa hapagkainan ay napalitan ng mahabang katahimikan. Si Michael ay laging wala sa bahay. Kung hindi abala sa trabaho, abala sa pag-aaral.
Kapag nandyan naman siya, agad itong aakyat sa kwarto matapos kumain. Ni hindi man lang nakikipag-usap kay Sandra. Si Sandra naman ay patuloy sa kanyang gamutan. Halos araw-araw ay may schedule siya sa ospital para sa chemotherapy. Minsan, sinasamahan siya ni Tita Mercy, ngunit kadalasan ay mag-isa. Laging sinasabi ni Sandra na ayos lang siya, na kaya niyang mag-isa. Kahit sa totoo, ay nanginginig pa rin ang kanyang mga kamay tuwing tinutusok ng karayom ang balat niya. Sa bawat paglabas niya ng bahay, tanging malamig na hangin ang bumabati sa kanya. Wala na ang dati niyang kasabay sa biyahe. Ang kuya niyang dati laging nakabantay, laging tanong ng tanong kung kumain na ba siya, kung nilalamig ba siya, o kung masakit pa ba ang braso niya matapos ang gamutan. Ngayon, pader na ang pagitan nila. Isang pader na hindi gawa sa semento, kundi sa malamig na katahimikan at hindi masabing mga salita. Isang gabi, habang nag-aayos sa mga gamit si Sandra, dumungaw siya sa bintana ng kanyang silid. Kita niya sa garahe si Michael. Nag-aayos ng sasakyan. May earphones ito sa tenga at mukha itong pagod. Saglit siyang nagdalawang isip, pero sa huli bumaba rin siya. Maingat siyang lumapit sa garahe. Dala ang maliit na thermos ng kape. "Kuya Michael," tawag niya na mahina ang boses. "Nagkape na po ako. Baka gusto po ninyo?" Tumingin naman si Michael saglit bago muling ibinalik ang tingin sa makina ng kotse. "Salamat." Maikli niyang sagot. Ngumiti lang si Sandra, pilit na pinapahabang usapan. "Ang lamig po ngayong gabi, no? Baka po giniginaw na kayo?" "Okay lang ako," sagot muli ni Michael. "Marami pa akong aasikasuhin." "Gusto niyo po tulungan ko kayo?" Tanong ni Sandra, umaasang makikipag-usap ito. Ngunit ngumiti lang si Michael, pilit na mabait pero malamig. "Hindi na kailangan, Sandra. Pahinga ka na lang." Tumango naman si Sandra at bitbit ang thermos. Sige po." Mahina niyang sagot bago muling umakyat. At sa bawat yapak niya sa hagdan, parang naririnig niya ang sarili niyang puso na unti-unting nababasag. Kinabukasan, habang nag-aalmusal, napansin ni Tito Ben ang lamig sa pagitan ng dalawang bata. "Michael, anak," sabi ni Tito Ben. "Hindi mo ba sasabayan si Sandra sa ospital mamaya? May appointment siya." Tumigil naman si Michael sa pagkain at hindi tumingin. "May pasok po ako pa. Hindi ako makakasama." "Pero may oras ka pa mamayang hapon, hindi ba?" Tanong naman ni Tita Mercy. "Kahit sunduin mo man lang siya." Tahimik si Michael. Pagkalipas ng ilang segundo, marahan niyang inilapag ang kutsara. "Ma, pa, huwag kayong mag-alala. Kaya naman na ni Sandra. Malaki na siya." Hindi na nakasagot agad ang mga magulang. Si Sandra naman nakayuko lang. Tinutulak-tulak ang tinapay sa plato niya. Pag-alis ni Michael, lumapit si Tita Mercy sa dalaga. "Anak, pasensya ka na ha. Minsan kasi si Michael, hindi niya lang alam paano magpakita ng pag-aalala." Ngumiti si Sandra ng pilit. "Opo, tita. Naiintindihan ko naman po." Ngunit pagtalikod ni Tita Mercy, marahang bumagsak ang luha ni Sandra sa kanyang kape. "Kaya ko naman talaga," bulong niya. "Pero sana, hindi ko kailangan kayanin na mag-isa." Ilang araw pang lumipas, lalong lumalim ang katahimikan sa bahay. Kung dati ay may mga maikling usapan sa pagitan nila, ngayon ay puro tango at simpleng good morning na lang. Parang may malaking pader talaga sa gitna ng bahay nila. At kahit anong pilit ni Sandra, hindi niya iyon matibag. Isang gabi, lumapit si Titi Mercy kay Michael habang nag-aaral ito sa sala. "Michael," sabi niya, "napapansin kong lumalayo ka ata kay Sandra. May problema ba?" Umiling naman si Michael. "Wala, ma. Busy lang ako." "Hindi yan totoo, anak," sabi ni Tita Mercy ng marahan. "Kilala kita. Hindi mo kayang manahimik ng ganito kung wala kang dinaramdam." Hindi agad sumagot si Michael. Sa halip, ibinaba niya ang hawak na libro. "Ma," sabi niya, "I just want to focus. Ayokong umasa si Sandra. Ayoko magkaroon siya ng maling akala." Tiningnan siya ni Tita Mercy. Nagulat. "Maling akala? Anak, mag-asawa kayo sa papel. Siyempre may karapatan din siyang umasa kahit kaunti."
Umiling naman si Michael. Pero hindi naman totoo ang kasal namin, Ma. Ginawa lang namin yun para sa visa niya. Hindi yun pag-ibig. Tahimik si Tita Mercy. Ilang saglit pa, tumango siya. Kung iyon ang iniisip mo, sana sigurado ka sa puso mo. Dahil minsan, anak, kahit kasinungalingan sa papel, totoo pa rin sa puso. Hindi nakasagot si Michael. Nanatili siyang tahimik habang unti-unting nararamdaman ang bigat ng mga salita ng ina. Kinabukasan, habang nasa trabaho si Michael, nakatanggap siya ng tawag mula kay Tita Mercy. Michael, anak, si Sandra. Bakit ano nangyari? Hindi matay siya. Sa bahay lang kanina bigla na lang bumagsak na sa ambulansya na kami. Nalaglag ang hawak niyang cellphone sa mesa. Tumayo siya agad. Hindi na tinapos ang trabaho. Tumakbo palabas ng opisina. Habang nagmamaneho, nanginginig ang mga kamay niya. Ang bawat segundo ay mistulang oras. Please God, bulong niya habang tumatakbo ang sasakyan. Huwag ka yun. Hindi pa ako handa. Hindi pa ako handa na mawala siya. Pagdating niya sa ospital, agad niyang nakita sina Tito Ben at Tita Mercy sa labas ng emergency room. Parehong luhaan at nag-aalala. Nasaan siya? Tanong agad ni Michael, halos walang hininga. Nasa loob pa, anak. Sagot naman ni Tita Mercy, nanginginig ang boses. Bigla siyang nawalan ng malay. Wala malang reklamo kanina, akala ko ayos na siya. Lumapit si Michael sa pintuan ng emergency room at sumilip sa maliit na bintana. Nakita niya si Sandra, nakahiga, napapaligiran ng mga nurse. May oxygen mask ito at nakakabit sa makina. God, bulong ni Michael, halos maiyak. Bakit ganito? Paglabas ng doktor, agad siyang sinalubong ni Michael. Doc, how is she? She's in a stable condition now, sagot ng doktor. She collapsed due to extreme fatigue and lack of sleep. Her body is still weak, but she's safe for now. Huminga ng malalim si Michael. Parang unang beses niya nakahinga ng maayos. Can I see her? Tumango ang doktor. You may for a while, but she also needs to get some rest. Pagpasok niya sa kwarto, nakita niya si Sandra. Maputla pa rin, ngunit gising na. Nakatingin ito sa kisame at parang pagod na pagod. Sandra? Tawag ni Michael na marahang lumapit. Napalingon naman si Sandra at nang makita siya ay napangiti ito kahit mahina. Kuya Michael, mahina niyang sabi, bakit po kayo nandito? Umupo si Michael sa gilid ng kama. Bakit ba hindi ako dapat nandito? Akala mo ba hahayaan kitang mag-isa? Ngumiti si Sandra ng mapait. Akala ko po kasi ayaw niyo na ako makita. Napayo ko si Michael. Hindi totoo yan. Tahimik silang dalawa. Sa pagitan ng kanilang mga titig, may mga salitang hindi masabi. Kuya, sabi ni Sandra, pasensya na po kung naging pabigat ako. Lagi na lang po akong sakit ng ulo ninyo. Hinawakan ni Michael ang kamay niya ng mahigpit. Sandra, huwag mong sabihin yan. Hindi ka pabigat. Huwag mo nang uulitin yan kahit kailan. Ngumiti naman si Sandra, nangilid ang luha. Pero totoo naman po, di ba? Ako yung dahilan kung bakit nag-away kayo na Nicole. Ako yung dahilan kung bakit kailangan mong magpakasal kahit ayaw mo. Umiling si Michael. Hindi naman kita sinisisi sa kahit ano. Hindi ko alam kung paano, pero sa mga araw na lumilipas sa tuwing iniiwasan kita, lalo lang ako hindi mapakali. Tuwing wala ka, parang may kulang. Napangiti naman si Sandra sa gulat. Kuya Michael. Ngumiti si Michael na mahina, puno ng pagod at pagkahiya. Hindi ko alam kung kailan nagsimula. Pero natakot ako masanay. Natatakot ako magmahal sa paraang hindi ko dapat maramdaman. Tahimik naman si Sandra. Ang tanging narinig niya ay mahinang tugtog ng makina sa tabi nila. Kuya, sabi niya, kung ano man po ang nararamdaman ninyo, huwag na nating isipin. Ang mahalaga, nandito pa ako. Buhay pa. Ngunit habang sinasabi niya iyon, hindi niya rin mapigilan ang pag-iyak.
Dahil sa ilalim ng mga salitang iyon, naroon din ang katotohanan na siya man ay may damdamin na hindi kayang itago. Pagkalipas ng ilang oras, hindi na umalis si Michael sa tabi ng kama ni Sandra. Doon na siya natulog, nakaupo, hawak pa rin ang kamay ng dalaga. Sa bawat paghinga ni Sandra, naramdaman niya ang takot na halos sumakal sa kanya kanina. Ngayon, malinaw na sa kanya ang lahat. Hindi lamang ito awa, hindi lang ito pagkakaibigan, hindi lang ito tungkulin bilang kuya-kuyahan. Ito ay pag-ibig. Tahimik, bawal, at hindi niya alam kung paanong sisimulan. Ngunit totoo. Sa labas ng ospital, dahan-dahan nang sumisikat ang araw. Ang unang liwanag ay tumama sa bintana. Sa loob ng silid, nagising si Sandra. Nakita niyang tulog si Michael sa tabi niya. Nakayuko at mahigpit pa ring hawak ang kamay niya. Ngumiti siya ng marahang hinaplos ang buhok nito. "Salamat, Kuya Michael," bulong niya. "Kahit sandali lang, naramdaman kong may nagmamahal sa akin." At sa unang pagkakataon, mula nang dumating siya sa Amerika, hindi siya nakaramdam ng lamig. Lumipas ang ilang linggo mula nang maospital si Sandra. Sa paglipas sa mga araw, unti-unting bumalik ang sigla sa kanyang mga pisngi. Hindi man ganap na gumaling, tila nagkaroon siya ng panibagong lakas na humarap sa bawat umaga. At higit sa lahat, nagbago na rin si Michael. Kung dati malamig itong parang marmol na walang pakiramdam, ngayon ay may unti-unting lambing sa bawat kilos at salita. Hindi man laging pinapakita, pero ramdam iyon ni Sandra. Si Michael lang madalas na naghahatid kay Sandra sa ospital. Madalas silang tahimik sa loob ng kotse, pero hindi na mabigat ang katahimikan. Minsan, naglalakad sila sa park pagkatapos ng check-up nito. Minsan, kumakain din ng ice cream kahit malamig ang panahon. "Tahimik pala kapag kaganito," sabi ni Sandra. "Parang wala kang maririnig kundi sarili mong iniisip." "Anong iniisip mo?" tanong ni Michael na nakatingin sa ulan. Napatingin si Sandra sa kamay niya. "Iniisip ko po kung anong pakiramdam ng may totoong pamilya. Yung hindi mo kailangang magpasalamat sa bawat araw na pinapayagan kang manatili." "Anong ibig mong sabihin?" tanong ni Michael na seryoso. "Wala lang," sagot ni Sandra. "Minsan naisip ko, kahit mabait sina Tito Ben at Tita Mercy, parang bisita lang ako sa buhay nila. Alam kong kapag gumaling ako, baka bumalik din ako sa Pilipinas. Wala naman akong apelyido nila. Wala rin akong karapatan." Tahimik si Michael. Sa loob ng sasakyan, tanging tunog ng ulan ang bumabalot. "I understand," sagot ni Michael pagkatapos ng ilang sandali. "Kasi ganun din ang naramdaman ko noon." Napatingin si Sandra. "Talaga po?" Tumango si Michael. "Nung bata pa ako, akala ko kapag inampon ka, mawawala yung pakiramdam ng pagkawalay. Pero hindi pala. Kahit ilang taon na, kahit gaano ka pa nilang kamahal, laging may maliit na tinig sa isip mo nagsasabing, hindi ka talaga sa kanila." "Kuya," mahina niyang sabi. Ngumiti si Michael ng mapait. "Minsan naiinggit ako sa mga batang may magulang. Kahit gaano kagulo ang pamilya nila, kahit nag-aaway, alam nilang may uuwian sila. Eh tayo, Sandra, parang palagi nakikisilong." Hindi na nakapagsalita si Sandra. Dahan-dahan niyang hinawakan ang kamay ni Michael. Tahimik lang siya. Ngunit sa simpleng paghawak na iyon, parang unti-unting gumaan ang bigat sa loob nila. "Kung ibang mundo lang siguro, Sandra," mahina niyang sabi. "Baka hindi kita kailangang tawaging asawa sa papel o kapatid sa salita. Baka pwedeng iba." Napatigil naman si Sandra at hindi makatingin. "Kuya, wag na po. Wag na nating isipin yon." Pero sa loob-loob niya ay kumikirot. Gusto niyang sabihin na siya man ay gano'n ang nararamdaman. Pero alam niyang mali. Maling magmahal sa taong kailangang ituring mong kapatid. Tahimik silang pareho. Sa labas, patuloy ang ulan. Tila sinasabay ang mga salitang hindi nila masabi. Pagbalik nila sa bahay, tahimik pa rin.
Habang papasok sa loob, biglang humawak si Michael sa braso ni Sandra. "Thank you," sabi nito ng seryoso. "Para po saan?" tanong niya. "Para sa gabi na to," sagot ni Michael. "Matagal na akong hindi nakakapag-usap ng ganito. Matagal na rin akong hindi nakangiti ng totoo." Ngumiti naman si Sandra ng mahina. "Pareho po tayo." At bago pa man siya makalayo, hinawakan muli ni Michael ang kamay niya at niyakap siya. Hindi iyon yakap ng awa. Hindi rin yakap ng isang kuya. Ito ay yakap ng dalawang taong parehong pagod, parehong sugatan at parehong nagtatago ng damdamin sa hindi pwedeng ipagsigawan. Sa yakap na iyon, naramdaman ni Sandra ang tibok ng puso ni Michael. Mabagal, mainit, totoo. Gusto niya sanang magsalita. Gusto niyang sabihin ng totoo na mahal niya na ito, pero natigilan siya. Dahil alam niyang sa sandaling iyon, sapat na ang yakap. Sapat na ang katahimikan. "Kuya," mahina niyang sabi. "Salamat." "Ano ka ba, wala yon," sagot ni Michael, pero ramdam sa boses niya ang panginginig. "Kung ibang mundo lang talaga siguro to, Sandra." Ngumiti si Sandra at nakapikit. "Oo, kung ibang mundo lang siguro." Ngunit hindi nila alam sa labas ng bahay, may matang nanonood sa tapat ng gate. Nakatayo si Nicole, hawak ang cellphone at nakatingin sa bintana kung saan sila niyakap ni Michael. Namumuo ang galit sa mga mata niya. Ang mga luha ay humalo sa ulan sa kanyang pisngi. "So, this is what you've become, Michael," mahinang sabi ni Nicole. "You promised me she was nothing to you." At sa gabing iyon, sa unang pagkakataon, may pumutok na bagyong hindi gawa ng kalikasan, kundi ng puso. Sa loob ng bahay natutulog si Sandra nang may kakaibang kapanatagan. Hindi alam na sa labas ay may unos na paparating. At si Michael, habang nakaupo sa tabi ng kanyang kama, tahimik lang na nagbabantay. Hindi rin alam na ang susunod na mga araw, babagsak muli ang pader na akala nilang nagpatibay na nila. Maagang umalis si Michael ng araw na iyon. Tahimik siyang kumain ng almusal. Walang sinabi kay Sandra kundi isang maikling, "Ingat ka ha." Si Sandra naman na sanay sa mga ganitong biglaang pagbabago ng ugali ni Michael ay hindi na rin nagtanong. Matagal niya nang natutunang huwag pilitin ang mga salitang ayaw lumabas. Kaya habang kumakain siya ng mainit na lugaw, tahimik lang niyang pinagmamasan ang upuang dati ay madalas niyang katabi. Pagkatapos ng almusal, tumingin siya sa paligid ng bahay. Tahimik, wala si na Tito Ben at Tita Mercy. Nasa business trip sila sa San Diego. Tanging tunog ng orasan at ugong ng refrigerator ang maririnig. Muli niyang naramdaman ang kalungkutan na dati akala niya ay nalampasan niya na. Nang hapon ding iyon, nasa labas si Michael. Nakatayo sa likod ng isang kapihan malapit sa universidad. Sa harap niya ay si Nicole. Basang-basa ng luha. Hawak ang kamay niyang pilit niyang inaalis. "Nicole, please, calm down," mahinahon niyang sabi. "Calm down?" Halos pasigaw na sagot na Nicole. "Michael, you are married to her. How can you tell me to calm down?" Napabuntong hininga si Michael. "But you know it's not real. You know why we did it. Sandra needed her treatment." "I did not care," sigaw ni Nicole. "You could have found another way. You could have told your parents to find another sponsor. But you married her? And now you're protecting her like she is something more than just a sick girl?" "Nicole," nagsimula si Michael pero punutol siya nito. "No, Michael. I saw you. I saw the way you look at her. You think I did not notice? You treat her like she is your whole world." "Stop it," bulong ni Michael. Nanginginig ang kamay. "You're making things up. Of course I care about her because she is family. And that's all." "Then look at me in the eye," sabi ni Nicole. Humakbang palapit, luhaan. "Look at me in the eye and tell me you do not feel anything for her." Tahimik si Michael. Hindi niya magawang tumingin. Ang mga salita ay parang tinik sa lalamunan. Sa halip, napayuko siya. Napatitig si Nicole, nanginginig ang labi. "I knew it.
Mahina niyang sabi. I knew it. Tapos ibilitawan niyang kamay ni Michael at umalis. Naglakad sa ulan na hindi na tumitigil. Nicole, wait! Sigaw naman ni Michael, pero hindi na ito lumingon. Ang mga tao naman sa paligid ay napatingin, ngunit hindi niya na ininda. Naiwan siyang nakatayo, basang-basa ng ulan. Hawak pa rin ang cellphone niyang may mga hindi nasagot na mensahe mula kay Sandra. Kinagabihan, tahimik na dumating si Michael sa bahay. Nakaupo si Sandra sa sofa, nakabalot sa kumot. May hawak na libro. Tumayo siya na makita ang lalaki. Kuya, basang-basa ka. Bakit hindi mo sinabi na uulan? Alika, magpalit ka muna ng... Sandra. Putol ni Michael na malamig ang boses. Hindi ko kailangan ng tulong. Napatigil naman si Sandra. Nagulat. Kuya? I said I'm fine. Ulit pa ni Michael. Please, just leave me alone tonight. Tumalikod ito at pumasok sa kwarto. Malakas na isinara ang pinto. Naiwan si Sandra at nakatayo sa gitna ng sala. Hindi niya alam kung bakit biglang nagbago ang tono ni Michael, pero alam niyang may nangyari. At sa mga gabing tulad nito, nararamdaman niya na kahit gaanong sila kalapit noon, may pader pa rin sa pagitan nila na hindi niya kayang lampasan. Kinabukasan, maagang nagising si Sandra para sa kanyang check-up. Wala si Michael pero iniwan ito ang kotse para magamit niya. Nakalagay sa ibabaw ng mesa ang susi at isang maikling note. Take care. I might be late tonight. Habang tinitingnan ni Sandra ang sulat, may halo itong lungkot at saya. Kahit papaano, iniisip pa rin siya ni Michael. Sa ospital, habang hinihintay ang resulta ng kanyang test, pinagmamasdan niya ang mga taong nakapila. May batang umiiyak, may matandang nakaupo na parang pagod na sa buhay. Naisip niya, siguro, tama lang na huwag umasa ng sobra. Wala namang permanente sa mundong ito. Lang tawagin siya ng nurse, halos hindi siya makagalaw. Ngunit nang lumabas si Dr. Myers, may kakaibang ngiti ito. Congratulations, Sandra. Sabi ng doktor na nakangiti. Your tests are showing you are in remission. The cancer cells are no longer active. Napatulala si Sandra. Parang hindi niya narinig ang tama. Ano po? You are healing, Sandra. Ulit ng doktor. You still need observation, but you are getting better. Dahan-dahan siyang napaupo. Napahawak siya sa dibdib at napaiyak. Hindi dahil sa lungkot, kundi sa gulat. Salamat, Diyos ko. Bulong niya. Pag-uwi niya sa bahay, wala pa rin si Michael. Tahimik ang paligid. Kaya nagpasya siya na gusto niyang magluto. Gusto niyang ipagdiwang ang unang magandang balita sa matagal na panahon. Lumabas siya para mamili ng sangkap. Nagluto siya ng adobo, sinigang at paboritong bibingka ni Tita Mercy. Habang nagluluto, naalala niya ang mga gabing nagtutulungan silang maghanda ng pagkain para kay Michael. Ngayon, gusto niyang ibalik ang saya, kahit sandali lang. Nang matapos ang lahat, inayos niya ang mesa. May kandila, may maliit na florera ng bulaklak, at simpleng card na may nakasulat. Thank you for staying with me, Kuya. Pero habang hinihintay niya ang lahat, ang oras ay parang gumagapang. 8:00, 9:00, 10:00. Wala pa rin. Nakatulog siya sa sofa. Hawak ang tuwalya at nakadungaw pa rin sa bintana. Kinabukasan, mag-aalas 11 na ng umaga nang bumukas ang pinto. Si Michael iyon, maputla, pagod. Kuya, agad siyang tumayo. Nasaan ka kagabi? Nagluto pa naman ako para sa Thanksgiving, akala ko. Hindi siya pinansin ni Michael. Tahimik itong tumingin sa sahig. Kuya? Tanong muli ni Sandra, lumapit sa kanya. Anong nangyari? Pero bago pa man ito makasagot ay may kumatok sa pinto. 3 sunod-sunod na katok. Malalim, mabigat. Sandali lang po, sabi ni Sandra at nagmamadaling lumapit sa pinto. Pagbukas niya, 2 pulis ang nakatayo. Isa sa kanila ay may hawak na maliit na envelope. Good morning, ma'am. Is this the residence of Ben and Mercy Santos? Napatigil si Sandra. Yes? Why? Si Michael narinig ang pangalan ay agad na lumapit. Yes, officer, I'm their son. Why?
Sandali silang nagkatinginan ng dalawang pulis. Pagkatapos ay nagsalita ang isa. Sir, I am sorry to inform you. There was a car accident on the interstate last night. The vehicle lost control during the storm. Your parents, Mr. Ben and Mrs. Mercy Santos, did not make it. What do you mean? Mahina niyang tanong. No, that is impossible. They just called me yesterday. They said they will be back after the weekend. Tahimik lang ang mga pulis. Isa sa kanila ay dahan-dahang inabot ang envelope. We are sorry, sir. Tumingin si Michael sa papel, ngunit hindi niya na mabasa. Kuya, mahinang boses ni Sandra. Lumapit siya at hinawakan ang braso ni Michael. Kuya, ano raw sabi nila? Napatulala si Michael. Tahimik at nang tumingin sa kanya ay namumuo na ang luha sa mga mata nito. They're gone, Sandra. Bulong niya. Dad? Mom? They are gone. At sa sandaling iyon, tila huminto ang oras. Napatakbo si Sandra at niyakap ang lalaki. Hindi po totoo yun, kuya. Baka nagkamali lang sila. Baka ibang tao yun. Ngunit umiling si Michael, humihikbi. No, Sandra. It is them. They are gone. Walang masabi si Sandra kundi ang mga salitang, hindi po totoo. Habang humahagulgol sa dibdib ni Michael. Ang ulan sa labas ay muling bumuhos. Para bang pati langit ay nakikiramay. Lumipas ang magdamag sa katahimikan. Si Sandra, bagamat hirap sa katawan, ay hindi na rin nakatulog. Magdamag siyang nag-aasikaso ng mga tawag, ng mga papeles, ng lahat ng naiwan. Habang pinagmamasan niya si Michael na nakaupo sa sahig. Walang tingin, parang batang iniwan sa dilim. Naramdaman niyang may bagong pader na bumagsak sa pagitan nila. Ngayon, hindi na ito gawa ng tampuhan. Hindi na ito dahil kay Nicole. Ito ay gawa ng pagkawala. Lumapit siya, marahang inubot ang kamay ng lalaki. Kuya, mahinahon niyang sabi. Nandito lang po ako. Huwag kayong matakot. Hindi naman kumibo si Michael. Ngunit dahan-dahan niyang hinigpitan ang hawak ni Sandra. Walang salitang nasabi, ngunit sa simpleng paghawak na iyon, alam nilang pareho na silang dalawa na lang ang natitira. Paglipas ng ilang oras, napatingin si Sandra sa mga lumang larawan ni na Tito Ben at Tita Mercy sa dingding. Masaya, nakangiti. Parang buhay na buhay. Napaluha siya, pero ngumiti rin. Salamat po, bulong niya. Kung hindi dahil sa inyo, baka wala na ako rito. Kung hindi ninyo ako inampon, baka wala akong dahilan para lumaban. At sa likod niya, narinig niyang bumuntong hininga si Michael. Lumapit ito, tahimik lang. Tumingin sila pareho sa larawan ng mga magulang nilang pumanaw. Hindi ko alam kung paano ako mabubuhay nang wala sila, sabi ni Michael, paos ang boses. Matatag po kayo, sagot naman ni Sandra, at hindi kayo nag-iisa. Tumingin si Michael sa kanya. Patagal, tahimik. Sa mga matang iyon, nakita ni Sandra ang parehong sakit, parehong paggalito, parehong pag-asa. At sa unang pagkakataon mula nang dumating siya sa bahay na iyon, naramdaman niyang sila na lang talaga. Dalawang kaluluwang iniwan ng mundo, pero magkasama pa rin. At habang bumubuhos ang ulan sa labas, pareho silang tahimik na umiiyak. Tahimik ang buong bahay mula nang ilibing sina Tito Ben at Tito Mercy. Walang tunog ng mga halakhak sa umaga. Wala ang amoy ng nilulutong sinigang ni Tita. Wala ang mga yabag ni Tito na palagi nagmamadali tuwing may meeting. Isang buwan ang lumipas mula nang mangyari ang aksidente. Ngunit tila kahapon lang nang marinig nila ang balita. Mula noon, si Michael ay bihirang magsalita. Kung dati nakikitaan pa ito ni Sandra ng maliit na ngiti, ngayon ay halos hindi niya na alam kung anong iniisip nito. Isang umaga habang nag-aalmusal sila, si Sandra ay nakatitig sa tasa ng gatas. Tahimik si Michael naman, nagbabasa ng dokumento sa laptop. Nakapikit ang kilay. Si Sandra ang unang bumasag ng katahimikan. Kuya? Sagot nito na hindi tumitingin. Naayos ko na po lahat ng papelos ko.
Katulong ko po si Attorney Lewis. Napatingin naman si Michael at bahagyang nagtaas ang ulo. Anong papeles? Yung tungkol sa kasal? Sagot ni Sandra ng mahinahon. Gusto ko po sanang ayusin ang annulment o divorce. Kasi magaling naman na po ako. Hindi ko na po kailangang manatili dito. Narinig ni Sandra ang mabigat na pagbagsak ng kutsara ni Michael sa plato. Bakit naman biglaan? Tanong nito na malamig ang tono. Hindi naman biglaan, kuya. Sagot ni Sandra na pilit pang ngumiti. Matagal ko na pong napag-isipan. Wala na po si Tito Ben at Tita Mercy. Kaya wala na po akong dahilan para magtagal dito. Magaling na po ako. May trabaho naman akong pwedeng balikan sa Pilipinas. Siguro panahon na rin para bumalik ako. Umiling si Michael ng mabagal. You do not have to leave. This is your home. Hindi po. Sagot ni Sandra ng malumanay. Bahay niyo po ito. Bahay nila tito, tita. Nakikituloy lang po ako. Sandra, mahinang sabi ni Michael na parang may gustong pigilan. Hindi mo kailangang gawin to. Ngunit ngumiti lang siya ng malungkot. Kailangan po, kuya. Kailangan nating pareho. Kasi kung hindi tayo makakausad. Hindi na nakasagot si Michael. Matagal silang tahimik. Tanging tunog ng hangin mula sa bentilador ang maririnig. Kung yan ang gusto mo, sabi niya na halos pabulong. Hindi kita pipigilan. At sa sagot na iyon, parang may humigop sa lahat ng hangin sa paligid. Kinabukasan, maagang gumising si Sandra. Inayos niya ang ilang gamit sa maleta. Kaunti lang ang laman nito, gaya ng pagdating niya noon sa bahay na iyon. Marahan niyang hinaplos ang punda ng ulan. Salamat, mahina niyang bulong. Kahit sandali naging tahanan kita. At tuluyan na siyang umalis. Nang dumating si Michael kinagabihan at tahimik ang bahay. Ang ilaw sa sala ay bukas pa rin. May malamig ng kape sa mesa. Nakita niya pa ang liham mula kay Sandra. Binasa ito ng paulit-ulit hanggang sa mabasa ng luha ang papel. Agad niyang tinawagan si Attorney Lewis. Ngunit sabi na to, she already boarded the plane, Michael. She is on her way to Manila. Tahimik lamang si Michael. Hawak ang telepono. Sa sandaling iyon, alam niyang wala na siyang magagawa. Hindi niya pinigilan dahil akala niya iyon ang gusto ni Sandra. Lumipas ang mga taon, matapos ang pagluluksa, unti-unting bumalik sa trabaho si Michael. Ipinagpatuloy niya ang negosyo ni Tito Ben at pinalago ito ng husto. Dahil sa talino at tiyaga niya, lumaki ang kumpanya. Naging isa siya sa pinakabatang CEO sa California. Kilala bilang matatag, matalino at seryosong negosyante. Ngunit sa kabila ng tagumpay, madalas pa rin niyang madama ang katahimikan sa gabi. Sa bawat kontrata na pinipirmahan, sa bawat press conference, sa bawat tagumpay, may kakabit na pagod na hindi niya maipaliwanag. Isang gabi sa gitna ng isang party, lumapit si Nicole. Matagal na mula nang huli silang magkita at ngayon ay muli silang magkausap. You have changed, sabi ni Nicole, hawak ang wine glass. You look older, tired. Ngumiti naman si Michael ng pilit. Life happened. Tahimik naman si Nicole saglit bago siya tumingin ng diretso. I'm sorry for everything. I was selfish before. Si Michael ay tumangulang. We were both young. Maybe, sabi ni Nicole, nakangiti ng bahagya. But maybe now we can start again? Tinitigan siya ni Michael. Walang galit sa mata niya, ngunit wala ring init. Pagkatapos ng mahabang katahimikan, dahan-dahan siyang tumango. Maybe. At doon nagsimulang muli ang ugnayan nila. Hindi na tulad ng dati. Hindi masaya, hindi rin malungkot. Parang kasunduan ng dalawang taong pagod na sa paghahabol. Habang si Michael ay patuloy na lumalago sa karera, si Sandra naman ay muli nagsimula sa Pilipinas. Nang una siyang bumalik, wala siyang pera. Nanirahan siya sa isang maliit na apartment sa Maynila. Nag-apply siya bilang tutor para sa mga batang may sakit at doon niya ginugol ang mga susunod na taon. Araw-araw, dinidiligan niya ang mga halaman sa labas ng apartment.
Tinuturuan ng mga bata ng math at English. At tuwing gabi ay sinusulat niya sa diary ang mga salitang hindi niya kailanman nasabi kay Michael. Masaya ako, kuya. Madalas niyang isulat. Masaya akong gumising at huminga. Kahit wala ka, kasi buhay pa rin ako. Ngunit kahit gaano siyang masaya, minsan sa gabi ay hindi niya maiwasang umiyak. Isang gabi habang nanonood siya ng balita, may narinig siyang pangalan. Businessman Michael Santos, founder of Golden Tech Solutions, engaged to a longtime partner Nicole Summers. Napatigil siya. Tumigil ang kamay niyang may hawak na baso. Hindi niya alam kung ano ang mararamdaman. Dapat masaya siya. Dapat magpasalamat siya sa masaya si Michael. Pero sa ilalim ng kanyang ngiti, naramdaman niya ang kirot na matagal niya nang tinatago. Congratulations, kuya. Bulong niya sa sarili bago niya pa pinatay ang telebisyon. Lumipas ang 7 taon. 7 taong puno ng tahimik na pagbangon, ng paghilom, ng paglimot na hindi kailanman ganap. Hanggang isang araw bumalik si Michael sa Pilipinas. Dala-dala niya ang tagumpay, ang yaman at ang bagong layunin. Magbubukas siya ng foundation sa Maynila bilang parangal kina Tito Ben at Tita Mercy. At sa sandaling tumapak siya sa lupa ng Pilipinas, parang may kumalapit sa puso niya. Bumungad sa kanyang puso ang amoy ng usok at alinsangan ng Maynila. Maingay, magulo at pamilyar. Matagal niya nang iniwan ang bansang ito. Ngunit ngayong bumalik siya ay tila bawat kanto ay bumubulong ng alaala. Sa likod ng tinted na window ng itim na kotse, malamig ang titig ni Michael habang pinagmamasdan ng daan. Mga taong nagmamadali, mga jeep na naguunahan, at mga vendor na sumisigaw ng balot at taho. Ngunit sa gitna ng abalang kalsada, isang anino ang tumusok sa kanyang paningin. Isang babae, nakasuot ng simpleng bestida, may hawak na lumang bag na pasakay ng bus, at parang biglang huminto ang mundo. Ang tibok ng puso ni Michael ay biglang lumakas. Sandra, mahina niyang bulong. Hindi siya maaaring magkamali. Ang paraan ng pagyuko nito, ang galaw ng buhok na hinipan ng hangin, ang simpleng pagkilos sa paraang pamilyar sa kaluluwa niya. Iyon ang dalagang ilang taon niyang hinanap, gulit hindi kailanman nawala sa isipan niya. Manong ihinto ninyo, utos niya sa driver. Halos pasigaw. Nagulat pa ang driver. Sir, bawal hong huminto. Trafiko. Please, stop the car. Sigaw ni Michael. Halos hindi na makahinga. Ngunit biglang umatras ang isang truck sa harap nila. Naharangan sila. Saglit na nawala sa paningin ni Michael ang babae. Move! Move the car! Halos pasigaw niyang utos. Ngunit hindi gumalaw ang driver. Natataranta sa ingay ng kalsada. Pagkaraan ng ilang segundo, umabante ang truck. Mabilis na tumingin si Michael sa direksyon ng bus stop. Ngunit wala na ang dalaga. Ang bus ay umalis na. Unti-unting nawawala sa paningin. Naiwan siyang nakatitig sa kalsada. Malamig ang mga palad. Nanginginig. At sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, naramdaman ni Michael ang hindi niya inaasahang panginginig ng kamay. Parang lahat ng taon ng pagtatago, ng pagpipigil, ng paglimot, ay biglang bumalik sa isang iglap. Sandra, mahina niyang sabi na halos pabulong. Ikaw ba talaga yon? Habang patuloy silang bumabaybay sa kalsada ng Maynila, hindi na maalis ni Michael ang tanong sa isip niya. Buhay pa kaya siya sa puso ni Sandra? O gaya ng lahat ng iniwan sa nakaraan, bahagi na lamang siya ng isang alaala. Umaga pa lang ay abala na si Michael sa hotel. Ilang taon na nakalipas mula nang huli siyang tumapak sa Pilipinas. At ngayon ay formal niyang bubuksan ang Manila branch ng kanilang kumpanya, kasabay ng bagong proyekto ng Heart of Hope Foundation. Mula sa bintana ng mataas sa gusali, tanaw niya ang mga sasakyang bumubuho sa kalsada. Ang mga taong nagmamadali at ang mga billboard na nakikislapan sa araw. Pero kahit gaanong kaganda ang tanawin, may bigat sa dibdib niya na hindi mawala. Ang imahe ng babaeng nakita niya sa bus stop ay paulit-ulit na bumabalik sa isip niya. Hindi na siya mapakali mula pa noong araw na iyon. Sir, we are ready for your visit to the Manila office.
sabi ng sekretarya niya. Tumango lang siya. Let's go. Pagdating nila sa opisina, sinalubong siya ng mga empleyado. May ilang bumate. May nag-abot ng bulaklak. Ngumiti siya ng magalang. Ngunit hindi nakarating sa matang ngiti. Parang may kung anong kulang sa bawat sandali. Pagpasok niya sa opisina, naamoy niya kaagad ang bagong linis sa sahig at kintab ng mesa. Tahimik ang paligid. Tanging ugong ng vacuum cleaner sa malayong dulo ng hallway ang maririnig. Habang binubuksan niya ang mga dokumento, pumasok ang isang babaeng janitress. Bit-bit ang mop at timba. "Excuse me po, sir." Mahina nitong sabi. "Maglilinis lang po sandali." Hindi niya agad iyon nilingon. Ngunit nang marinig niya ang boses ay parang may malamig na dumaloy sa kanyang katawan. Pamilyar, mahinahon, parang mula sa panaginip. Dahan-dahan siyang lumingon at halos mabitawan niya ang hawak na papel. Si Sandra. Ang buhok nito ay maikli na ngayon. May bahagyang puti sa gilid. Nakasuot ito ng simpleng uniform at nakayuko habang pinupunasan ng sahig. Hindi niya alam kung anong mararamdaman. Parang huminto ang oras. Sandra? Napatigil ito. Nanginginig ang kamay. Mabagal itong tumingala. At doon, nagtagpong ulit ang kanilang mga mata matapos ang 7 taon. "Sir," mahinang sabi ni Sandra na pilit nang umingiti. "Pasensya na po kung maingay ako. Lilinisin ko lang po sandali." "Sandra?" Ulit diba ni Michael na halos hindi makapaniwala. "Is that you?" Ngumiti lang siya ng malamlam. "Ako nga po." Tahimik, wala silang narinig kundi ang tulo ng tubig sa timba. Nakatitig lang si Michael, hindi makagalaw. Hindi niya alam kung lalapit ba siya o lalayo. "Bakit?" Halos hindi niya matapos ang tanong. "Bakit hindi mo sinabi?" Anong sasabihin ko, kuya?" Sagot ni Sandra na magaan ng tinig pero may lungkot. "Na janitress ako rito, na hindi ko man lang kaya magpakilala ng maayos. Hindi mo kailangang itago sa akin," sabi ni Michael na halos pabulong. Ngumiti naman siya. "Wala naman po akong tinatago. Dito ako nagtatrabaho. Masaya naman ako." Pero alam ni Michael na hindi yun totoo. Ang mga mata ni Sandra ay hindi nagsisinungaling. May pagod, may kirot, at may bakas sa mga taon na nagdaan. "Magaling ka na raw noon sabi niya. "Ano nangyari?" Tumalikod si Sandra at piniga ang mop. "Nagtrabaho ako bilang tutor. Pero nagkulang ang pondo ng center kaya nagsara. Nagturo ako sa mga batang may sakit. Yung natitira kong pera ay pinambayad ko sa mga gamot nila." "Ginamit mo lahat ng pera mo para sa iba?" Tumawa siya ng mahina. "Masaya ako roon. Mas mabuti nang akong mahirapan kaysa sila." Tahimik si Michael. Pinagmasdan niya ito habang nagpapatuloy sa pagpunas ng mesa. May kakaibang tibok sa dibdib niya. Parang guilt at paghanga na magkahalo. Pagkatapos ng ilang sandali, lumapit siya. "Sandra, please, umupo ka muna." Umiling ito. "Bawal po akong umupo habang oras ng trabaho." "Hindi mo ako boss dito ngayon," sabi ni Michael. "Kaibigan mo ako." Napayuko si Sandra. Dahan-dahan niyang inilapag ang mop at umupo sa gilid ng mesa. Tahimik silang dalawa. "Hindi ka ba nag-asawa?" Tanong ni Michael na maingat. Umiling si Sandra. "Hindi na po. Ayoko pong magpanggap ulit. Ayoko magmahal ng may kasinungalingan." Napatingin si Michael sa sahig. "Nicole and I, we're not together anymore." Nagulat naman si Sandra. "Ha? Akala ko po." "She left," sagot ni Michael. "Years ago. She said she could not marry a man whose heart belonged somewhere else." Tumingin si Sandra sa kanya, gulat at naluluha. "Kuya, I never stopped thinking about you," sabi ni Michael na mahina pero malinaw. "Kahit saan ako magpunta, kahit gaano ako kayaman, lagi ikaw nasa isip ko." Umiling si Sandra. Halos hindi siya makapaniwala. "Hindi mo dapat sinasabi yan." "Bakit hindi?" tanong ni Michael. "Totoo naman.
Umiyak si Sandra. Pinunasan ng mata gamit ang kamay. Kasi mali, kuya. Dati pa alam mo kung bakit ako umalis, di ba? Hindi dahil ayoko manatili. Umalis ako kasi natutunan kitang mahalin. At hindi ko kayang mabuhay araw-araw na tinatawag kang kuya. Habang alam kong mali iyon. Napatigil naman si Michael. Ang bawat salita ni Sandra ay parang sibat sa dibdib niya. Hindi ko gusto na masira ang ginawa ni na tito-tita para sa atin. Patuloy pa ni Sandra. Mahal ko sila. Pero mas lalo kitang minahal. At hindi ko kayang dayain ang sarili ko. Tahimik naman si Michael. Nanginginig ang labi. Sandra. Tumayo siya at lumapit. Alam mo ba kung gaano ko pinagsisihan na hindi kita pinigilan noon? Na hinayaan kitang umalis. Na walang kahit isang salitang pigil. Ginawa mo lang ang tama. Sagot naman ni Sandra na umiiyak pa rin. Kung pinigilan mo ako noon, baka masasaktan tayong pareho. Ngunit bigla siyang hinawakan ni Michael sa kamay. Hindi. Ang mali ay ang manahimik ako. Dahil sa totoo lang, hindi kita kailanman tinuring na kapatid. Napatitig naman si Sandra at gulat at nanginginig. Michael, hindi kita tinuring na kapatid. Ulit niya na mababa ang boses. Kahit noon pa, pinilit ko lang kasi ayokong lumampas sa hangganan. Pero sa bawat araw na kasama kita, sa bawat ngiti mo, sa bawat pagluha mo, alam kong hindi kapatid ang tuuring ko. Hindi na nakasagot si Sandra. Umagos ang luha sa pisngi niya at sa pagitan ng mga hikbe, bumulong siya. Mahal pa rin kita. Then let me take care of you. Sagot ni Michael na mariin. Wala nang hangganan ngayon. Wala nang dapat ikahiya. Ngunit bago pa man niya maituloy ang sasabihin, biglang napahawak si Sandra sa dibdib. Napaubok siya ng malakas at may bahid ng dugo sa labi. Sandra! Sigaw ni Michael at agad siyang inalalayan. Hey, look at me, Sandra. Nanginginig ang katawan nito. Okay lang ako. Baka pagod lang. Hindi ka okay. Sabi ni Michael na halos manginig ang tinig. Call an ambulance, now! Sigaw niya sa labas. Agad na nagsitakbuhan ng mga staff. Habang niyayakap niya si Sandra, naramdaman niya naman ang panginginig ng babae. Ang malamig nitong balat. Huwag mo ipipikit ang mata mo, please. Bulong niya. I'm here. Hindi na kita iiwan. Naririnig mo? Mahina ang tingin ni Sandra. Kuya. Michael. Mabilis niyang sagot na halos mangiyak. Tawagin mo ako, Michael. Basta huwag kang bibitaw. Ngumiti naman si Sandra. Kahit may dugo sa labi. Mahal kita. Michael. At bago pa man niya marinig ang susunod, dahan-dahan itong nawala ng malay. Sandra! Sigaw ni Michael na halos mapatid ang boses. Sandra, please, wake up! Habang dinadala ito ng mga nurse papuntang ospital, nakasunod lang si Michael. Basang-basa ng luha. At sa sandaling iyon, naramdaman niyang muling bumalik ang takot na matagal niya nang nilabanan. Takot na muling mawala ng minamahal. Takot na huli na naman ang lahat. Sa gilid ng ambulansya, hawak pa rin niya ang kamay ni Sandra. Malamig na, nanginginig. At sa isip niya, iisang panalangin lang ang paulit-ulit niyang sinasabi. Huwag na yun. Huwag mo muna siyang kunin. Hindi pa tapos ang kwento namin. Sa loob ng ospital, habang nakasabit ang dextrose kay Sandra, nakaupo si Michael sa gilid ng kama. Walang tigil sa pagbabantay. Sa bawat paghinga ng dalaga, tila nakabitin ang buong mundo. At sa katahimikan ng gabi, isang mahinang tunog ng beep mula sa monitor ang pumunit sa hangin. Tahimik ang gabi sa ospital. Tanging ugong ng mga makina at mahihinang hakbang ng mga nurse ang maririnig. Sa loob ng silid, nakaupo si Michael sa tabi ng kama ni Sandra. Magdamag na siyang hindi umalis doon. Ang mga mata niya ay namumugto. Ang buhok, magulo. At ang mga daliri ay nakahawak pa rin sa kamay ng dalaga na may nakakabit na tubo sa braso. 2 araw na siyang hindi halos kumain. 2 araw nang bumagsak si Sandra sa opisina. Please, wake up. Bulong niya ng paulit-ulit.
Parang dasal na walang katapusan. Bumukas ang pinto, pumasok ang doktor. Mr. Santos, stable na ang kondisyon niya. She's out of danger now. Parang huminga muli si Michael matapos marinig iyon. Napapikit siya at halos mangiyak. Salamat, Doc. Salamat talaga. Ngumiti naman ang doktor. Pero kailangan pa rin niyang magpahinga. Bawal siyang ma-stress. Huwag muna natin pag-usapan ng trabaho o anumang mabigat. Ang kailangan niya ngayon ay katahimikan. Tumango naman si Michael. Aalagaan ko siya. Hindi na siya mag-iisa. Paglabas ng doktor, lumapit siya sa kama. Mahina, ngunit maayos na ang paghinga ni Sandra. Maputla pa rin ang mukha, ngunit may kulay na ulit ang labi. Dahan-dahan niyang hinaplos ang buhok nito. Maya-maya ay kumilos si Sandra. Dumilat ang mga mata nito. Mabagal, parang galing sa malalim na panaginip. Michael, mahinang bulong nito. Agad siyang lumuhod sa tabi ng kama. Hey, I'm here. Ngumisi naman si Sandra ng pilit. Bakit ka nandito? Akala ko nasa opisina ka. Hindi ko kayang umalis. Sagot ni Michael. Hindi ko nahahayaang mawala ka ulit. Napatingin si Sandra sa kanya. Muntik na ulit ako, no? Tumawa si Michael at pilit pa ding pinipigil ang luha. Oo, pero hindi na kita hahayaang lumayo kahit sa ganitong paraan. Tahimik silang nagkatitigan. May luha sa gilid ng mata ni Sandra. Ngunit hindi na iyon luha ng sakit. Para iyong luha ng pagbalik, ng pagtanggap, ng pag-ibig na hindi na kailangang itago. Michael, bulong ni Sandra. Bakit ka pa rin nandito? Pwede ka namang umalis ha. Pwede mo naman akong iwan gaya ng dati. Hindi ko na kagawin yon. Sabi niya sa mariin na boses. Ayoko nang ulitin ang pagkakamaling yon. Pero bakit? Tanong ni Sandra. Anong dahilan? Tinitigan siya ni Michael at walang pag-aatubili niya sinabi. Dahil mahal kita. Hindi na ito tungkol sa utang na loob o sa awa o sa nakaraan. Mahal kita, Sandra. Natigilan naman si Sandra. Parang hindi siya makahinga. Michael. Lumuhod si Michael sa tabi ng kama. Kinuha ang kamay nito at inilapit sa kanyang labi. Minsan ikinasal tayo para lang manatili ka sa bansang yon. Para lang mabuhay ka. Pero ngayon, gusto ko maikasal tayo dahil gusto ko mabuhay. Nakasama ka. Hindi na nakapagsalita si Sandra. Umagos na lang ang luha sa pisngi niya. Hindi ko to ginagawa para bayaran ang nakaraan. Dagdag pa ni Michael. Ginagawa ko to dahil gusto kong ikaw ang maging bukas ko. Mabagal na tumango naman si Sandra. Hindi mo naman kailangan gawin to para sa akin. Ginagawa ko to para sa ating dalawa. Sagot ni Michael. At doon, sa ilalim ng maputlang ilaw ng ospital, humawak si Michael sa kamay niya at muling nagtanong sa pinakamalambing at tapat na tinig. Pwede bang pakasalan mo ulit ako, Sandra? Tumulo ang luha ni Sandra at sa gitna ng pag-iyak ay ngumiti siya. Oo, Michael. Oo. Lumipas ang ilang linggo at unti-unting bumalik ang lakas ni Sandra. Araw-araw siyang dinadalaw ni Michael. Pitpit ang mga bulaklak na gusto nito. Minsan naghahanda siya ng lugaw o di kaya'y sinigang. Minsan ay mga bulaklak mula sa garden ng foundation. Ang dating lungkot sa pagitan nila ay napalitan ng tahimik na kasiyahan. Isang umaga, sinabi ni Michael, "May plano ako." "Ano yun?" Tanong naman ni Sandra habang nagbuborda ng maliit na panyo. "Gusto kong ituloy ang kasal natin," sabi niya. "Simple lang. Walang ingranding handaan. Sa maliit na kapilya lang, kasamang mga bata ng foundation." Nagulat naman si Sandra. "Michael, hindi mo kailangang..." "Gusto ko," putol niya. "Hindi dahil sa dapat, kundi dahil sa gusto ko. Gusto kong ipakita sa mundo na ikaw ang pinili ko. Hindi dahil kailangan, kundi dahil ikaw ang mahal ko." Tahimik si Sandra. Pinipigil ang pagluha. "Hindi ko akalaing mangyayari pa to sa atin." Ngumiti rin si Michael. "Hindi rin nga ako naniniwala noon. Pero siguro, kapag totoo ang isang bagay, kahit ilang taon pang lumipas, babalik at babalik yan."
Ilang linggo pagkatapos, ginanap ang kasal sa maliit na kapilya sa Maynila. Walang magarbong dekorasyon, mga puting bulaklak lang sa gilid ng altar, at mga batang ulila na hawak ng tigi-isang kandila. Habang naglalakad si Sandra papunta sa altar, tila bumagal ang oras. Nakatingin lang si Michael sa kanya, at sa bawat hakbang ng babae ay parang binubura ang lahat ng sakit ng nakaraan. Lahat ng gabi ng luha, lahat ng taon ng paghihintay, lahat ng pagkukulang at takot. Pagharap nila sa isa't isa, hinawakan ni Michael ang kamay ni Sandra. Sa harap ng Diyos, ng mga batang saksi natin ngayon, sabi ng pare, handa na ba kayo magbigayan ng panata? Tumango naman si Michael, ngumiti si Sandra at umiiyak na. Michael, sabi niya na mahina pero malinaw. Nung una tayong kinasal, takot akong tumingin sa'yo. Takot ako kasi alam kong hindi totoo yon. Ngunit ngayon, wala na akong takot. Kasi ganito pala kasaya ang totoo. Napangiti naman si Michael. Sandra, nung una kita nakita, isang dalagang payat at mahihain ang dumating sa bahay namin. Hindi ko alam na sa araw na yon, dumating din pala sa buhay ko ang dahilan ng bawat paghinga ko. Ngayon, alam ko na kung bakit kita hindi makalimutan. Kahit ilang taon ang lumipas dahil ikaw talaga ang tahanan ko. Mabagal na inalapit ni Michael ang kanyang labi sa kanya. At sa unang pagkakataon matapos ang napakaraming taon, wala nang alinlangan. Wala nang lihim. Isang halik na puno ng pag-ibig, ng pagpapatawad at ng pangako. Umalingaw-ngaw ang palakpakan ng mga bata. May ilan pang sumigaw ng yehey habang pinapalipad ang maliliit na puting papel sa ere. Natuwa naman si Sandra, humahagik-ngik sa gitna ng pag-iyak. Ang iingay nila. Sabi na't ngumiti naman si Michael. Masaya sila para sa atin. Sila ng tunay na pamilya natin. At sa mga matang iyon, nakita ni Sandra ang kinabukasan. Pagkatapos ng kasal, nagtuloy sila sa maliit na handaan sa bakuran ng foundation. May pansit, puto, at prutas sa mesa. Ang mga bata ay kumakanta sa bagong kasal habang tumatawa. Lumapit si Michael kay Sandra habang pinapanood nila ang mga bata. Naaalala mo nung una kang dumating sa Amerika? Sabi niya. Nakatago ka lang noon sa sulok, takot pagsalita. Tumango si Sandra. Oo, naaalala ko. Takot ako noon kasi masungit ka. Pero eventually naging mabait ka naman sa akin. Hindi ako mabait, no? Sagot pa ni Michael. Naaawa ako sa'yo noon, pero ngayon, hindi naawa ang nararamdaman ko. Pagmamahal na. Tiningnan siya ni Sandra, malambing. At ako, hindi ko na kailangang magpanggap kasi ngayon, hindi na ako foster sister. Ako ng asawa mo. Ngumiti naman si Michael at muling hinawakan ang kamay nito. At ako, hindi na ako maghihintay pa ng 7 taon para sabihin kung gaano kita kamahal. Tahimik silang nagyakap. Sa paligid nila ay tumawa mga bata, sumisigaw ng kiss at tumatawa pa ng malakas. Tumawa rin sila, sabay sabing, sige na nga. Sa ilalim ng araw ng Maynila, muli nilang hinagkan ang labi ng isa't isa. Kinagabihan habang naglalakad sila sa tabi ng ilog malapit sa chapel, tahimik na kumapit si Sandra sa braso ni Michael. Hindi ko akalain ganito pala kasimple ang kaligayahan, sabi niya. Hindi naman kailangan ng yaman o malaking bahay, sagot ni Michael. Ay kailangan lang, totoo ang kasama mo. Maraming salamat, Michael, sabi ni Sandra. Hindi lang dahil iniligtas mo ako noon, kundi dahil pinili mo pa rin ako mahalin, kahit madaming dahilan para hindi. Tumigil sila sa paglalakad. Tiningnan ni Michael ang mga bituin sa langit. Kung ibang mundo siguro, hindi na natin kailangang maghintay ng ganitong katagal. Ngumiti si Sandra. Pero kung ibang mundo yon, baka hindi rin natin maramdaman kung gaanong kahalaga ang bawat sandali. Tumingin siya sa babae at may ningning sa mata niya na noon lang muling nakita. Tama ka, sabi niya. At dahil dito, ayokong sayangin pa ang kahit na isang araw. Hinupos niya ang pisngi nito at marahan siyang hinalikan sa noo. Wala nang kontrata, bulong niya. Wala nang ibang dahilan pa. Tayo na talaga. Ngumiti si Sandra at napapikit.
At sa mga labi niya ay lumabas ang mga salitang matagal nang nakatago. Mahal na mahal kita, Michael. At sa gabing iyon, sa ilalim ng mga bituin at ilaw ng Maynila, natapos ang isang kabanata ng sakit at nagsimula ang panibagong kwento ng pag-ibig. Hindi na ito ang kwento ng batang mahirap o batang iniwan. Ito na ang kwento ng dalawang pusong nagtagpong muli sa tamang oras, sa wakas. Lumipas pa ang ilang taon, mahinang humihip ang hangin sa sementeryo sa California. Ang araw ay banayad, tila may dalang kapayapaan. Sa harap ng isang simpleng lapida na may nakasulat na Ben at Mercy Santos, nakatayo sina Michael at Sandra. Magkahawak ang kamay. Sa pagitan nila, isang maliit na batang babae. Mga 5 taong gulang, ang nag-aalay ng puting bulaklak. Mommy? Daddy? Sila ba sila Lolo Ben at Lola Mercy? Tanong nito habang nakatingala. Ngumiti naman si Sandra. Oo anak, sila ang mga taong nagbahal sa amin ng daddy mo. Tahimik si Michael. Pinagmasta ng mag-ina. Kung nasan man sila, sabi niya, sigurado ako masaya sila para sa atin. Nagdasal silang tatlo. Pagkatapos ay nagtungo sila sa malapit na parke. Ang anak nila ay tumatakbo sa damuhan. Tumatawa, humahabol sa mga paru-paro. Si Sandra naman ay nakaupo sa isang lumang bench. Nakatingala sa langit. Tinatamaan ng liwanag ng araw. Ang buhok niya ay kumikislap. At sa bawat tawa niya ay tila nawawala ang lahat ng anino ng nakaraan. Si Michael bumili ng ice cream at saglit pang pinanood ang kanyang mag-ina na masayang naglalaro. Michael, halika na! Pagtawag pa ni Sandra. Tumakbo si Michael papalapit sa kanyang mag-ina. Yumakap at bumulong. Mahal na mahal ko kayo. At sa mga sandaling iyon, isang rainbow ang sumilay sa kalangitan. Tanda ng pagpapatuloy ng kanilang kwentong puno ng saya at wagas na pagmamahalan. Bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button.